Pera at pag-ibig ang rason kung bakit pumayag si Haven na sirain ng magandang relasyon ng magkasintahang si Sherwin at Christy. At dahil sa isang gabing pagkakamali, nagbunga ng triplets ang ginawa nila. Rason rin ba ito para mabigyan siya ng pansin ng lalaking matagal niya ng mahal? Ating alamin ang kwento. Mabagal na naglalakad si Haven papasok sa loob ng isang subdivision kung saan siya nagtatrabaho bilang isang stay-out house cleaner. Nang bigla na lang siyang bulubugin ng isang sunod-sunod na buzzer mula sa kanyang likuran. Napaigtad siya at napasigaw sa gulat, sapo ang dibdib niya. Subalit umayos din ang tayo pagkalingon na pagkalingon dahil nakilala niya ang sasakyan. Pagmamay-ari kasi ni Sherwin Oliver de la Cuesta ang puting Revo. Kung itatanong niyo kung sino si Sherwin, ito lang naman ang boyfriend ng amo niyang si Christy Villaflor, ang lalaking may pinagpalang muka, katawan at ugali. Well, napakabait kasi ni Sherwin, bukod sa mukha itong yummy, napapasana all na nga lang siya kapag nakikita niyang naghahalikan na magkasintahan. Napakaswerte talaga ni Christy, araw-araw nadidiligan ng isang gwapo. Haven, right? Paniniguro nitong tanong sa kanya nang dumungaw ang gwapong lalaki sa bintana ng kotse. Labas ang isang dimple sa kabilang pisngi, pati ang mapuputi nitong ngipin. Pakiramdam niya tuloy, lumuwang ang garter ng kanyang suot. Sino ba namang hindi mag-iilusyon sa isang Sherwin de la Cuesta? Super hot. Ha? Saglit pala siyang nawala sa sarili. Baka nga napasukan na ng langaw ang bibig niya sa pagkakalaglag ng panga. Sinong mag-aakalang papansinin ng isang katulad niya ng isang gwapong lalaki? Paano naman ito nalaman ng pangalan niya? Si Bunny at Lyra lang naman ang nakakaalam sa pangalan niya. Si Bunny ay ang kasamahan niyang maid sa mansyon ng mga Villaflor. Kung siya ay tagalinis, si Bunny naman ay tagalaba. Mayroong tagapagluto at ito ay si Lyra. Silang tatlong Maria ang maid ni na Avi at Christy, pero sa kanilang tatlo, siya ang diyosa ng kagandahan, kaya napansin siya ngayon ni Sir Sherwin. Bahagya itong napakunot ng noo sa matagal niyang pakikipagtitigan. Sakay na. Sa huli ay mando sa kanya. Huwag na sir, exercise ko lang to. 3 beses siyang umiling. Ngumiti na naman ang lalaki. Bakit ba nakaka-inlove ito kapag ngumingiti? Hindi niya tuloy maialis sa mga mata sa magandang view. Okay, hindi kita pipilitin. Pagkasabi nito, isinarang muli ng lalaki ang bintana ng sasakyan. Bye, sabi pa bago tuluyang umalis. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang likod ng sasakyan ni Sherwin. Ang mapansin nito ay langit na sa kanya. Minsan bang inisip kung sakaling sumakay siya sa kotse nito, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng girlfriend nitong si Christy? Silosa pa naman yun. Panigurado, palalayasin siya sa mansyon. Kaya good decision na hindi siya sumabay sa kotse ni Sherwin kahit wala naman iyong mali siya sa lalaki. Pagdating sa mansyon ay hingal aso si Haven sa pagod. Saglit siyang huminto sa gate. Malayo-layo din ang kanyang nilakad. Dagdagan pang mainit ang panahon. Kinuha niya sa bag ang panyo at nagpunas ng pawis. Matapos kumatok, pinagbuksan siya ng binatang si Terso. Nakapagpahinga na siya noon at nakapagpunas na ng pawis. Si Terso ay ang gwardya sa mansyon ng mga Villaflor na mataas ang pangarap na mapansin ng isang amo nilang si Senyorita Avi. Well, good luck na lang kay Terso. Maganda ka pa rin kahit pawis, honey. Nakangiti ang mapang-asar na lalaki. Alam niyang biro iyon kaya walang reaksyon mula sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, nakita niyang nag-uusap sa veranda ang magkasintahang Christy at Sherwin. Sakto namang papalabas ng malaking pinto ang ate nitong si Avi mula sa loob ng bahay. Binati niya ang lahat bago siya nagtuloy sa loob. Madalas naman talagang naghuhuntahan ng 3 sa veranda. Banding na ata ng mga ito yun. Buti dumating ka na, Haven. Nandyan na si Sir Sherwin, oh. Nakangisi si Lyra nang mabungaran niya sa kusinang nagpe-prepare ng almusal para sa kanilang 3 amo. Inilalagay nito iyon sa isang tray. Palibhasa, alam ng dalawa niyang kasamahan na crush niya ang boyfriend ng amo, kaya wala siyang ibang naririnig sa mga ito kundi ang kantsawan siya. Pero natural lang naman na magka-crush ang isang tao, lalo na't gwapo ang lalaki. Basta wag lang malalaman ni Senyorita Christy, baka maaga siyang magbakasyon. Pero alam naman niya ang kanyang boundary. Hanggat tingin lang siya sa lalaki at walang halong pagnanasa, kundi puro paghanga.
Hindi na lang niya pinansin ang babae at nagtimpla ng kape. Kung tutuusin, pwede siyang mag-stay in sa mansyon dahil malaki naman ang maid's room, kaso kailangan niyang tulungan ng kanyang ina sa kantin dahil nag-aaral ang bunso niyang kapatid na si Harry, kaya walang katuwang ang kanyang ina. Bale, sideline niya lang ang pagtatrabaho sa mansyon at kapag nakaipon siya ng pera, ipagpapatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Second year college na kasi siya sa kursong accountancy. Kung papala rin sa susunod na taon, gusto niyang mag-enroll kaya nagsisikap din ang kanyang inang makaipon ng pera para na rin makapagpatuloy siya ng pag-aaral. Hoy, naririnig mo ba ako? Nilingon niya si Lyra. Hindi ako bingi no? Ingos niya rito. Nakita ko na siya kaya buo na yung araw ko. Balak nga sana niya akong isakay sa kotse kanina nang madaanan ako papasok sa subdivision. Kaso nga lang, nagdalang hiya ako. Sabi pa ni Haven na umupo sa harap nito. Agad kumalansing ang ingay mula sa nalaglag na tinidor na hawak ni Lyra. Ano? Nakaangat ang kilay nito, tipong hindi makapaniwala. Napaismid siya. Ganon ba talaga nakakagulat na isabay siya ng isang gwapo, isang mayaman at may malaking muscle? Oo no, kung hindi nga magagalit si Senyorita Christie, baka kinagat ko na yung offer ni Sir Sherwin. Saglit lang itong nagulat at ngayon nakangiti na sa kanya. Chika tayo ha, dadalhin ko lang yung breakfast ni na madam sa labas, hintayin mo ko dyan. Tsaka nito binuhat ang isang tray na may lamang pagkain. Naiiling naman niyang inisang lagok ang isang tasa ng kape. Medyo adik talaga siya sa kape. Kahit init na siya kanina, nakapagkape pa rin pagdating. Pagko ay nagsimula na siyang maglinis sa pangalawang palapag ng bahay dahil gusto niyang matapos kaagad at makauwi ng maaga. Hindi niya na hinintay pa si Lyra. Tsak matatagalan lang siya kung makikipagchismisan pa sa babae. Kalahating oras ang lumipas at tapos na siyang maglinis ng silid ni Senyorita Avi. Mas matatagalan siyang magligpit dahil napakakalat ng silid nito. Parang hindi babae or mas magandang sabihing umaasa sa mga katulong ng mga ito. Palabas na siya nang marinig na nagtatalo ang magkapatid na babae. Katulad ng mga naunang problema at madalas pag-awayan ng dalawa ay tungkol na naman iyon sa negosyo. Mas pabor kasi sa magulang ng dalawa na ipamana kay Christy ang iilang property sa ibang bansa. Dahil sa totoo lang, mas masinop sa pera ang bunsong kapatid at mas concern na sa mga negosyo. Alam naman kasi niyang inuumaga sa kasino si Avi. Pero bilang maid lang naman siya ay wala siyang pakialam sa problema ng pamilyang Villaflor. Pero sang-ayon siya sa kagastuhan ng mga magulang ng mga ito. Napaigtad siya nang bumukas ang pinto at iniluwa ang iritableng mukha ni Avi. Good morning ho, senyorita. Tapos na akong maglinis ng kwarto mo. Palabas na rin ho ako. Nakangisi niyang saad. Mataray siyang tinignan nito bago sinipat ang buong silid. Sa 6 na buwan niyang pagtatrabaho sa loob ng bahay, wala naman itong naging reklamo ukol sa kanyang trabaho, kaya hindi siya nag-aalalang pagalitan nito. Narinig mo ba ang pinag-usapan namin ni Christy? Tanong nang nagdududa sa kanya na si Abby. Ginawa pa siya nitong bingi. Natural, hindi naman soundproof ang silid nito. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin yun. Panigurado magagalit ito, kaya umiling siya at patalilis na umalis upang tunguhin ang silid ni Christy para sunod niyang linisin. Kaso ay tumambad sa kanyang harapan ang naghahalikang magkasintahan saktong pagbukas niya ng pinto. Nakayakap ang nobyo nito sa babae at ganoon din si Christy. Ay, sorry po senyorita, Sir Sherwin. Hinging pa umanhin niya. Tatalikod na sana siya pero pinigilan siya ni Christy. It's okay Haven, pwede ka nang maglinis kahit nandito kami sa loob. Anito sa kanya. Hinila nito ang lalaki sa ibabaw ng kama at doon nag-usap ang dalawa. Nakatango siyang nagsimulang maglinis habang nag-uusap ang mga ito. Hanga siya sa pagmamahalan ng dalawa dahil alam niyang tumagal ng 2 taon ang mga ito. Ayon na rin kay Bunny at Lyra na mas matagal sa kanya. Samantalang si Avi, ilang beses nang nagpalit ng nobyo na para bang nagpapalit lang ng damit. Habang naglilinis, naririnig niyang sweet na nag-uusap ang magkasintahan tungkol sa kasal ng mga ito. Kasal? Naibulalas ng kanyang utak. Bakit pakiramdam niya? Bigla siyang nanamlay. Saktong pagdating ni Haven sa kanilang bahay na tinutuluyan pasado 11:00 ng tanghali, ay may kausap ang kanyang inang mayamang lalaki.
Base na rin sa suot nitong itim na tuxedo. Galing na siya noon sa kanyang trabaho. Sa harap ng kanilang inuupahang apartment ay naroon ang kanilang maliit na karinderya. Nasa loob ang kanyang ina at ang kausap nitong lalaki na tila ba seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Lumapit siya at nag-bless sa ina, tsaka inatima ang dalawang customer na kasalukuyang kumakain sa loob ng kantin. Pero pilit niyang pinapakinggan ang pinag-uusapan ng ina at ng lalaki nitong kasama. Hindi nga lang maproseso sa utak niya dahil ang ingay ng dalawang kumakain. Ang sarap sungal-ngalin ng dalawang to. Ayaw kasi ng ina niya na nakikinig siya sa usapan ng iba, kaya hindi siya makalapit sa mga ito. Inay, sino yun? Hindi niya maiwasang mag-usisa pagkaalis ng lalaki. Hindi naman siya nakinig sa usapan ng mga ito kanina, kaya baka naman pwede siyang magtanong. Yun, wala. Nakita niya ang paglukot na mukha nito. Paniguradong hindi totoong wala lang ang lalaking iyon. Akala ko ba inay, masamang magsinungaling? Nakangusong Anya. Hindi talaga siya kumbinsido. Pakiramdam niya talaga may itinatago ang kanyang ina sa kanya. Kung binabato kita ng sandok? Supladang sabi ng kanyang ina habang nagtatakal ng ulam. Ngumisi siya bago nagkamot. Si inay talaga? Hindi na mabiro. Marami nga pala akong hugasin sa loob. Sabi na lang niya at inimis muna ang pinagkainan ng dalawang customer na katatapos lang kumain, tsaka dinala na sa loob ng bahay. Nakita nga niyang gabundok ang hugasin sa loob ng kusina nila, samantala hula niya lang yun kanina. Naroon pa ang malalaking kawa na ginamit panluto ng kanyang ina. At 3 kaserola, dagdagan pa ang napakaraming plato at platito. Kung sa bagay, hindi naman siya pagod sa paglilinis sa malaking bahay kanina. Yakang-yaka niya mga tambak na hugasin. Kawawa naman kasi kung iaasa niya iyon sa kanyang ina. Laban lang, Heaven, para to sa future ninyong magkapatid. Buntong hininga niya habang nagsusuot ng apron. Alam naman niyang pagod ang ina sa pagluluto, kaya naman sagot niya ang mga hugasin. Siguro kung nabubuhay lamang ang kanyang ama, baka hindi sila nahihirapan ng ganito. Baka nga nag-aaral siya ngayon sa halip na nagtatrabaho. Ang sabi ng kanyang ina, 2 taon pa lang siya noon nang mamatay ang kanyang ama at 5 buwan pa lamang ang kapatid niya. Kapag tinatanong niya kung anong dahilan ay sinasabing sakit sa atay. Kapag tinatanong niya naman kung anong itsura ng kanyang ama, wala daw itong naiwang larawan nasama noong sila'y nasunugan. Hindi na lang siya nangungulit sa ina dahil wala naman siyang maalala. Focus na lang siya sa buhay nila ngayon kahit mahirap. Balang araw, alam niya sa sariling makakaahon din sila sa hirap. Matapos maghugas, bumalik siya sa loob ng kantin upang siya na ang magbantay para makapagpahinga na ang kanyang ina. Nadatnan niya itong nagbibilang ng kinitas sa kantin at nakababa na ang kortina sa harapan na ang ibig sabihin ay magsasarado na ito. Kumain na tayo anak. Samahan mo ko mamili ng mga rekado ngayon para bukas. Sabi nitong saktong pagpasok niya sa kantin. Ilang hakbang lang naman kasi iyon mula sa pintuan ng kanilang bahay. Sige nay, pero bakit ang aga nyo naman yatang nagsara? Tanong niyang binuksa ng 6 na kasirolang pinaglalagyan ng ulam. Kakarampot na lang ang laman ng mga iyon. Kaya naman pala, mukhang mabilis maubos ang tindang ulam ng kanyang ina. Palibhasa kasi, masarap itong magluto. Mare! Katok mula sa labas ng kantin kaya hindi na napansin ng ina ang tanong niya. Mukhang boses iyon ni Aling Aso na kumari ng kanyang ina. Oh, bakit Mare? Agad nitong hinawi ang kortina. May tira ka pa bang ulam? Pahingi naman ako para sa inaanak mo. Tuluyan na itong umikot sa may pinto at pumasok sa loob. Oo naman Mare. Ngiti ng kanyang ina. Binalingan siya nito tsaka inutusang balutan ng 2 klaseng putahe. Salamat Mare ha. Ewan ko ba dyan sa inaanak mo napaka-arte sa ulam? Nagluto na nga ako ng itlog ayaw niya. Nasanay talaga siya sa luto mo. Tumatawa si Aling Aso na binuksan ng lahat ng kasirolang pinaglalagyan nila ng mga natitirang ulam. Itong menudo ang gusto ng inaanak mo Mare. Tsaka itong adobong manok. Naku, paborito niya ito. Dagdag pa ng babae. Sinunod naman niya ito ng senyasan siya ng kanyang ina. Mare, mayroon ka ba dyan kahit 500 lang? Wala kasing pambaon tong inaanak mo Binigyan ko ng 20 pesos. Naku, ibinato lang. Baka pwedeng pahiramin mo naman ako. Ang sabi nito na hindi pa tuluyang umaalis
at patingin-tingin sa binibilang pera ng kanyang ina. Sakto lang ito Mare para sa pamalengke namin ngayon, pero heto 100 para sa inaanak ko, sabi ng kanyang ina at iniabot ang buong 100. Mare, kulang to. Inabot nito ang pera bago siya sinulyapan. Di ba katapusan ngayon Heaven? Baka may 400 ka dyan. Dagdagan mo naman to. Nakangising sabi nito sa kanya na ikinataas ng kanyang kilay. As if naman nagbabayad ito ng utang. Ilang taon na ba itong namamalimos ng ulam sa kanila? Ang sarap nitong kalbuhin. Kasing kapal ng puwit ng kaldero nilang mukha nito para araw-arawin sila. Bakit ba naman kasi napakabait ng kanyang ina? Hindi siya sumagot na hinakot ang mga kasirola sa loob ng bahay at sinabi sa ina na kumain na sila. Nauubos na rin kasi ang pasensya niya. Lalo't sugarol ang asawa nito. Ni ayaw magbanat ng buto. Mari, ba't ganyan ang anak mo? Walang modo. Kinakausap ko bigla kong tinalikuran. Narinig niya pa ang sinabi nito na sadyang nilakasan ng boses para marinig niya. Hayaan mo na Mare, pagod lang kasi itong anak ko. Alam mo naman galing sa trabaho. Tugon naman ng kanyang ina. Naiiling siya na isinara ang pintuan. Gustong-gusto niya itong patulan pero alang-alang sa ina ay hindi na lamang. Pasado 3:00 pa sila ng hapon nakapagpahinga matapos mamalengke. Sa pagod, nakatulog kaagad siya. Hi my love, good morning. Bungad sa kanya ni Terso pagbukas nito ng gate kinaumagahan pagpasok niya ulit ng mansyon. Tulad ng dati kapag dumarating, hingal aso siya. Hulaan ko, naglakad ka na naman no. Tinawanan pa siya ng ugok na lalaki. Pero hindi niya sinagot ang sinabi ni Terso. Sadyang wala siyang balak na ito'y kausapin. Or baka naagaw lang ang atensyon niya sa magkapatid na nag-aaway. Napabuntong hininga pa siya nang makitang sinampal ni Avi si Christy. Nagmamaktol namang pumasok sa loob ng bahay ang babae. Siya naman ay agad nagbawi ng tingin nang mapasulyap si Zella sa gawin niya. Mayayaman na nga may mga problema pa rin ng mga ito. Sila pa kayang mahirap lang? Nagkunwari siyang walang nakita. Kay aga-aga, yun ang bubungad sa kanya. Sa kwarto, nadat na niyang umiiyak si Christy. Bakit ba kasi may mga magkapatid na hindi nagkakasundo? Mabuti na lang talaga, mabait ang bunso nilang si Harry. Haven, huwag mo na lang akong pansinin. Maglinis ka na lang dyan. Sulyap nito sa kanya na panay ang sigok. Tumango siya. Gustong-gusto niyang magsalita para magtanong pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang makailam sa problema ng magkapatid pero sa tingin naman niya mabait si Christy. Itong si Avi ang may problema rito. Mukha itong naiinggit kay Christy. Palibhasa, masaya ang love life nito. Samantalang si Abby, walang love life. Plus na kay Christy din ang simpatsya ng mag-asawang Villaplor. Senyorita, baka pwedeng tigilan niyo na ang pag-iyak. Saway niya sa babae. Hindi kasi matapos-tapos ang paglilinis niya dahil maya-maya ibinabato nito ang ginagamit na tissue sa sahig at wala siyang choice kung hindi walisin na naman yun. Inilapit na nga niya ang trash bin pero sadyang sa sahig nito ibinabato ang tissue. Hindi ko kasi maintindihan si Ate Avi. Alam mo yun, pareho lang naman ang turing sa amin ni na Mami and Daddy. Pero para sa kanya, ako yung pinaka-favorite. Ano bang gagawin ko para lang mawala sa isip niya na sipsip akong anak? Gusto ko lang namang ipagmalaki ako ng magulang ko, kaya ako ginagawa lahat. Sa unang pagkakataon, nag-share ito sa kanya ng mga saloobin. Napatunayan niya lang talaga na naiinggit si Avi kay Christy. Wala nga lang alam ang mga magulang ng dalawa na madalas mag-away ang magkapatid dahil nasa ibang bansa ang mga ito na siyang nag-aasikaso ng ibang negosyo at ang magkapatid naman ang siyang nagmamanage ng business dito sa Pilipinas. Hayaan niyo na po senyorita ang importante, wala kayong ginagawang masama. Tingin mo, tama lang naman nahimik ako? Umiiyak pa rin itong tanong sa kanya. Mas lalo lamang kayo mag-aaway kung papatulan niyo siya. Isa pa ate mo yun. Sa muli ay wika niya, habang panay ang pulot ng ibinabato nitong tissue. Nahinto ito sa pag-iyak at siya'y tinitigan. Halika nga dito. Salamat Haven ha, ang bait mo. Nagulat pa siya nang yakapin nito. Tsaka lang huminto sa pag-iyak ang babae pagdating ni Sherwin dahil inalok kaagad dito ng nobyo. Lumabas naman kaagad siya pagkarating ng lalaki. Sa sobrang sweet kasi ng dalawa, parang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Nagsiselos siya. Bakit ganun?
Una niyang nakitang umalis sa bahay ay si Avi. May travel bag pa itong dala at mukhang ilang araw na hindi na naman uuwi. Wala namang bago dahil madalas nito iyong gawin. Kasunod na umalis ay ang magkasintahang Christy at Sherwin. Napapasunod siya ng tingin sa dalawa matapos siyang bigyan ng ngiti ng crush niya. Nasa malapit kasi siya ng swimming pool. Kung bakit ay hindi niya maiwasang mapasulyap sa lalaki, saktong pagdaan ng dalawa. Marahil nahuli siyang nakatingin dito kaya siyang hinitian. Hay, kahit sulyap lang, kahit ngiti lang nito sapat na sa kanya. Haven Guevara, pigilan mo ang sarili mo, ikakasal na yan. Saway niya sabay kurot sa sarili nang makalayo ang kotse ng mga ito. Haven! Hiyaw ng dalawa niyang kasamahan. Kapwa tumatakbo ang mga ito na para bang hinahabol ng multo. Napanganga naman siya sa gulat. Magbihis ka, dali, mag-swimming tayo. May binili akong wine kahapon sa grocery. Bigla siyang hinila ni Lyra patungo sa maid's room. Teka nga, ano bang mayroon? Inis niyang binawi ang kamay na hawak nito. Paano kulang na lang, hubaran siya upang makapagbihis ng pekpek short at manipis na sando. Yun daw kasi ang isusuot niyang panligo. Nakabihis na rin ang dalawa at ready na rin ang mga itong maligo. Palibhasa, nakita ng dalawa na umalis si Avi kaya gustong magdiwang ng mga ito. Kasi birthday ni Bunny ngayon, mag-celebrate tayo. Tili ni Lyra. Talaga? Natuwa naman siya pagkarinig noon. Wala naman sigurong masama kung magsaya sila sa araw ng birthday nito, kaya pinagbigyan niya ang mga ito. Nagbihis na siya at sabay silang nagtampisaw sa tubig na para bang sila ang may-ari ng bahay. Talagang doon pa sila nag-inom malapit sa pool. Pero sinabihan niya naman ng mga ito na hanggang alauna ng hapon lang siya dahil inaalala niya ang kanyang ina. Pero mukhang hindi sila aabuti ng 1 o'clock nang makitang pumasok ang sasakyan ng nobyo ni Christy. Kinakabahan siya na nagmamadaling umahon mula sa swimming pool sa takot na mapagalitan sila ng amo. Ano ka ba naman, Haven? Hindi magagalit si Senyorita Christy. Nagpaalam ako sa kanya kagabi. Pahila siyang pinigilan sa kamay ni Lyra. Sakto namang bumaba sa kotse ang dalawa at tumuloy sa kanilang kinaroroonan dahil tinawag ito ng birthday celebrant. Natuwa pa si Christy pagkakita sa kanilang nagkakasiyahan. Katunayan ay saglit lang pumasok ang dalawa. Paglabas ay naka-swimsuit na ang among babae at naka-swim trunk naman si Sherwin. Diyos ko Lord, bulong na lang niya habang hindi mapigilang mapatingin sa mala-Adonis na katawan ng crush niya. At kahit anong gawin niya, talagang hinihila ang kanyang mga mata patungo sa lalaki. Ngayon palang nagkakasala na siya. 3:00 ng hapon nakauwi si Haven. Maliban doon ay lasing na. Hindi na nga siya hinayaang umuwi mag-isa ni Christy dahil inutusan nitong ihatid siya ni Sherwin. Naalalayan siya ngayon ng binata pasakay sa kotse dahil nakakaramdam siya ng hilo. Are you okay? Tanong nito. Bahagya siyang umiwas nang dumikit ang katawan nito sa kanya. Ayos na ayos, sir. Ngisi niya. Hindi niya na kayang kontrolin ng sariling tayo. Talagang nabubuwal siya. No, I don't believe you. Napasinghap siya nang buhatin nito pasakay ng kotse. Kasabay ang takot at pag-aalala na makita at magselos si Christy. Hindi naman siya makapagprotesta nang maramdaman ang kakaibang sarap sa mga bisig nito. Nakakainis na pakiramdam. Ipinilig niya ang ulo. Lasing siya kaya kung ano-anong kakatuwang pakiramdam ang dumadalaw sa kanya. Pahamak talaga itong si Lyra. Paano niya pa matutulungan ang kanyang ina ngayon sa kantin? Sumandal siya ng maayos sa headboard ng sasakyan upang iiwas ang muka sa lalaki. Nang kusa siyang kabitan ng seatbelt pero ang mga titig niya hindi magawang alisin sa lalaki. Napapalingon pa ito nang mapansing wala siyang kurap na nakatingin dito. Sir? Usal niya nang magtagpo ang mga mata nila. May dumi kayo sa pisngi. Naramdaman niyang umangat ang isang kamay niya sa pagnanais na mahawakan ang mukha nito. Ang kaso, nagdalang hiya siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit nababaliw na siya? Gusto niyang pagalitan ng sarili. Minabuting ipikit na lang ang kanyang mga mata. Pagdating sa kanilang bahay, nagulantang siya sa masamang balita na isinugod sa hospital ang kanyang ina at ang kasama nito si Harry daw. Tila nawala ang kalasingan niya sa balitang yun. Mabuti na lang at may sasakyan si Sir Sherwin at agad siyang inihatid. Ate, si inay sabi ng doktor na mild stroke daw. Ano nang gagawin natin?
Umiiyak si Harry na sinalubong siya pagdating niya. Naiyak na rin siya at tinungo sa office nito ang doktor upang kausapin tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Ayon sa doktor, ang mild stroke ay dahil sa supply ng dugo na nagresulta sa kakulangan ng oxygen sa utak at ito ay nagdudulot ng permanenteng kapansanan. Dahil dito, hindi na nakapagtinda ang kanyang ina. Hindi na nito maigalaw ang kalahating katawan. Naisip niya ring marahil dahil na rin sa sobrang pagod ng kanyang ina sa trabaho. Halos lahat ng itinabi niyang pera para sana sa kanyang pag-aaral, nagastos na niya. Nagpaabot naman ng tulong si Christy nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang ina. Nalaman ito iyon dahil sa nobyo. Ito kasi ang naghatid sa kanya patungo sa hospital noon. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho dahil kailangan niyang kumita ng pera dahil kailangan ng maintenance ng kanyang ina. Ang mahalaga lang, napakain niya ng maayos ang ina bago siya umalis. Pinapatingnan niya lang ito sa kapitbahay. Total saglit lang naman siyang mawawala upang magtrabaho. Gustuhin man niyang huminto ay hindi pwede. Ano na Erika? Nakapag-isip ka na ba? Napalingon siya sa gawin ni Avi. Nasa likuran niya ito habang abala siyang magkuskus ng banyo. Sumasabay pa ito sa kanyang alalahanin. Ilang araw na siyang kinukulit para sa masama nitong plano para paghiwalayin ang magkasintahang si Christy at si Sherwin. Sinasamantala nito ang pagkakataong kailangan niya ng pera para sa maintenance ng kanyang ina. 2 milyon ang ibabayad nito upang sirain niya ang relasyon ng dalawa. Ang kaso, magagawa niya ba iyon kay Christy samantalang napakabuti ng magkasintahan sa kanya? Ito ang tumulong sa kanya noong nasa hospital ang kanyang ina. Isa pa, mahal niya na si Sherwin. Hindi niya ito magagawang saktan. Hindi naman niya ginustong maramdaman iyon, kundi kusa na lang lalo na kapag nakikita niya itong nag-aalala sa kanya dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Senyorita, bakit niyo ba gustong gawin to? Tanong niya na kung tutuusin, napakabuting kapatid ni Christy. Nagalit muna ang anyo nito dahil sa tanong niya, pero kalaunan, kampante nitong pinag-cross ang 2 braso sa harapan. Dahil siya na lang ang laging magaling at ako, baliwala na lang kina mami at daddy. Wala na akong ginawang mabuti para sa kanila. Pero hindi naman yun rason para sirain mo yung kaligayahan ni... Hindi na siya nito pinatapos sa iba pang sasabihin nang itaas ang 2 nakabukang palad. Isang tanong isang sagot, Haven. Gagawin mo ba o hindi? Kaya kong magbayad ng iba kung ayaw mo. Mabigat ang boses nito. Napabuntong hininga siya bago tumango bilang tugon ng ibig sabihin pumapayag na siya. Good! Nakangiti na ito ngayon habang siya'y problemado. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya kay Avi. Pinaglinis siya nito ng katawan at sa araw ding iyon, dinala siya sa salon ni Avi. Pinaganda siya dahil may business event mamayang gabi. Dadalo sina Sherwin at Christy. Ang gagawin niya, lalasingin niya si Sherwin at kailangan madala niya sa isang VIP room ang lalaki at mahuli silang 2 ni Christy na nagsasalo sa mainit na sandali. Magkukunwari lang siyang lasing para hindi obvious na plano nilang 2 iyon ni Avi. Pagkatapos niyang masira ang relasyon ng 2, isa na siyang milyonarya. Napakasimple para sa walang konsensyang gagawa noon. Iisipin na lamang niyang kanyang ina. At plano na lang niya pagkatapos ng pangyayari, magpapakalayo-layo na lamang. Kinagabihan, nagpaalam siya sa ina na may importanteng lalakarin. Total kasama naman ito si Harry sa bahay. Tangulang ang sagot ng kanyang ina dahil putol-putol ito kapag nagsasalita ito. Hindi rin ito maikilos ang kamay at paa. Wala na rin sa ayos ang bibig dahil bahagya yung nakangiwi. Awang-awa siya sa ina, kaya sana mapatawad siya nito kung gagawa siya ng masama para rito. Wala siyang ibang hinangad kundi mapabuti ang kalagayan nito. Hinalikan niya ito sa noot ni Yakap bago umalis. Sumakay siya ng taxi patungo sa address ng isang hotel kung saan gaganapin ang business event. Kanina pa nag-text si Christy na naroon na daw ang target niya. Suot ang magandang damit na kinapos ng tela na tinernohan ng mataas na sapatos nang pumasok siya sa loob. Pansin niya kaagad ang kaba nang makitang napapalingon sa kanya ang ibang mga kalalakihan kahit na may mga kasama pa ang mga ito. Sa gilid siya pumwesto kung saan hindi siya makikita ng target. Mula sa madilim na kinalalagyan niya, tanaw ni Haven ng magkasintahang nakikipag-usap sa iilang grupo. May kanya-kanyang hawak ng alak.
Habang pinagmamasdan ng gwapong lalaki, lalong kumakabog ang kanyang dibdib. Ibang-iba ang kanyang pakiramdam. Kinakabahan siya sa mangyayari ngayong gabi. Malalim na ang gabi nang narinig na tumunog ang cellphone dahil sa text ni Avi at inuutusan na siya nitong kumilos at ito na daw ang bahala kay Christy. Lasing na noon si Sherwin, kausap ang ibang kalalakihan. Nagtagal pa ng 1 oras bago siya kumilos nang makitang tumayo si Sherwin sa kinauupuan nito. Susuray-suray itong lumakad kaya agad niyang inalalayan ng lalaki. Kumapit naman kaagad ito sa kanya sa pag-aakalang siya'y si Christy. Patungo na sila sa VIP room habang naramdamang gumagapang ang isang palad nito pababa sa kanyang likuran. Nagsasalita ito pero hindi niya maintindihan dahil sa kalasingan ng lalaki. Pagdating sa madilim na silid, hinapit kaagad siya nito at maalab na hinalikan sa labi. Naistatwa siya sa kinatatayuan sa hindi inaasahang reaksyon ng kanyang katawan. Ginupo kaagad siya sa kakaibang init ng pakiramdam. Binalot siya ng matinding init. I love you, baby. Usal nito habang marahang iniangat ang isang hita niya at isinampay nito sa bewang. Mahina na siyang napaingay nang gumapang sa leeg niya ang mainit nitong labi. Alam niya sa sariling si Christy ang iniisip ni Sherwin na kasama nito ngayon. Dalang-dala na siya sa eksena nila ni Sherwin nang bigla siyang buhatin at dalhin sa kama. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang tumugon sa maalab nitong halik na tumutupok sa kanyang katinuan. Ang bango ng lalaki at ang sarap ng bawat haplos at halik nito. Unti-unti nang nawawala siya sa sariling wisyo. Nadala lang talaga siya sa kanyang damdamin. Sana mapatawad pa siya ng lalaki pagkatapos ng nangyari. Malakas na sampalang nagpagising kay Haven. Nakatulog pala siya matapos ang mainit na tagpo sa kanila ni Sherwin kanina. Masakit pa ang kanyang pagkababae nang maramdamang may sumampal sa magkabilaang pisngi niya. Bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Christy na siyang sumampal sa kanya. Hindi rin ito nag-alangang sampalin si Sherwin na katabi niya. Hindi na nito kailangan magtanong pa dahil halata namang nagsiping sila ni Sherwin. Sherwin, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Hysterical na tanong ni Christy. Dahil dito, tuluyang nagising ang lalaki. Pupungas-pungas itong umupo sa kama. Malakas na noon umiiyak si Christy nang makita ang pagkagulat sa reaksyon ng nobyo. Hindi ito makapaniwalang napatingin sa gawin niya. Haven, bakit ikaw? Nagmamadali itong nagbihis, siya naman ay ganoon din habang nanggagalaiti si Christy sa galit. Si Avi ay kampante lang na nakatayo sa harap nila. Ngayon siya tinablan ng konsensya. Paano mo nagawa sa akin to, Haven? Galit na muli siyang sinampal ni Christy. Gigil na gigil itong sinabunutan pa siya. Wala naman siyang magawa kundi tanggapin ang lahat ng pananakit nito dahil sa kanyang kasalanan. Niyakap ito ni Sherwin ng mahigpit at inilayo sa kanya. Bitiwan mo ko, mga hayop kayo. Haven, pinagkatiwalaan kita. Bakit boyfriend ko pa? Dinig niya ang malakas na sigaw ni Christy na nagwawala sa matinding galit. Naririnig niyang nagpapaliwanag si Sherwin na pareho silang lasing at hindi alam ang nangyari. Nakainom siya pero hindi lasing at baliw siya para magustuhan ng nangyari sa kanila ni Sherwin kagabi. Nananakit pa ang gitnang bahagi ng hita niya dahil sa pagkabiyak nun. Pero bakit ganoon? Hindi siya nakakaramdam ng pagsisisi sa nangyari. Ilang sandali lang, napahinuhod na ni Sherwin ang nobya at hinalik-halikan pa nito iyon sa noo bago siya binalingan ng masamang tingin. Umiiyak pa rin si Christy na inaakbayan ito palabas ng VIP room at iniwan sila ni Avi. Sapo ang namanhid na pisngi na kinuha niya ang bag niya. Senyorita, nagawa ko na po ang part ko. Kukunin ko na ang bayad na 2 milyon. Umiiyak niyang saad pero malakas lang na sampal ang iginawad nito sa kanya na ikinagulat niya ng husto. Bakit, senyorita? Takang tanong niya na nanlalaki ang mga mata. Tanga ka ba? Oo nga't tumihaya ka sa harapan ng lalaking yon pero ano? Hindi mo pinangatawanan ang nangyari sa inyo para tuluyang masira ang relasyon nila. Isa kang tanga. Alam mo, wala kang kwenta. Gigil itong kumuha ng 1,000 at ibinato sa mukha niya. O hayan, bayad sa serbisyo mo. Baka wala kang pamasahe pa uwi. Wag na magpapakita pa sa aming babae kaya. Gigil na gigil itong sinigawan siya.
Natulo siya sa kinatatayo ang hindi alam ang gagawin. Kalaunan ay napahagulgol na naman siya dahil sa panluloko sa kanya ni Avi. Ngayon ay wala na siyang trabaho. Wala pa siyang pera na inaasahan niya para sa pangangailangan ng kanyang ina. Wala na rin ang iniingatan niyang dangal. Napasandal siya sa pintuan at hindi alam ang gagawin. Walang pumapasok sa kanyang utak. Para siyang mababaliw ng mga sandaling yun. Humahagulgol siya sa pag-iyak habang pinagsisisihang nagtiwala sa babaeng hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Umuwi siyang luhaan na nagkulong sa kanyang silid. Ayaw niyang maramdaman ng kasama niya sa bahay na mayroong hindi magandang nangyari sa kanya sa gabing yun. Gusto niyang mag-isip kung saan siya papasok ng trabaho. Kasalanan rin naman niya at nagtiwala siya kay Avi. "Good news, Mrs. You're a 4 months pregnant. At wow, it's a triplets." Masayang pagbabalita ng kanyang ubigayni. 4 na buwan na ang nakalipas. Simula nang may namagitan sa kanila ni Sherwin at nakita niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Pati nga si Aling Asun, pinagpipilitang buntis siya dahil ganoon na ganoon daw ito noong mabuntis sa kauna-unahang anak. Kaya naman, napilitan siyang magpa-check up at sa halip na maging masaya, nakadama siya ng kahungkagan. Paano na lang niya ngayon bubuhay ng kanyang 3 anak? Panigurado'y mahihinto siya sa bagong pinapasukan sa pagdadalang tao niya. Dagdagan pang may maintenance pa ang kanyang ina. Sobrang problemado siya ngayon. Tulala siya habang binabaybay ang kalsada. Hindi niya naalintana ang init sa laki ng kanyang problema. Kulang na nga lang, pumalahaw siya sa pag-iyak. Sa paglalakad ay may nadaanan siyang tulay. Huminto siya at tumingin sa baba. Malalim iyon at kung tatalon siya, paniguradong hindi siya nito bubuhayin. Pero kaya niya bang gawin yun kasama ang 3 sanggol na nasa kanyang sinapupunan? At paano na lang ang ina at kapatid niya na umaasa sa kanya? Pero kung tatalon siya, lahat ng problema niya ngayon ay mawawala na. Wala na siyang hirap at wala nang iisipin pa. Bago sumampas sa tulay, nag-sign of the cross na muna siya. Isang paa pa lang ang naiyahakbang niya nang may malakas na kamay na pumigil sa kanyang braso. "Miss, kung may problema ka, hindi solusyon ng pagpapakamatay." Boses lalaki sa kanyang likuran. Wala sa sariling napalingon siya. Hindi niya ito kilala. "Maawa ka sa batang nasa sinapupunan mo." Sabi pa nito sa kanya. Hindi ako nagpapakamatay. Saad niya na binawi ang braso nitong hawak. "Kung hindi, anong ginagawa mo dito?" Nakangiti nitong tanong. Nagpapahangin. Pagsisinungaling niya sa malungkot na boses. Dahil ang totoo, balak naman talaga niyang tumalon kanina kung hindi nito napigilan. "Okay, halika na, ihahatid na kita. Konsensya ko pa kung iiwan kita dito. Baka pag alis ko, bigla ka na lang tumalon dyan." Sabi nitong hinawakan siya sa kamay at isinakay nito sa kalawangin at luma nitong kotse. "Pasensya ka na, hindi ko pa napapalitan ng kotse ko dahil sa hirap ng buhay. Pero safe naman to." Inalalayan siya ng lalaki. Wala siyang balak na magpahatid dito, pero walang nagawa si Haven. "Magkano ang pamasahe?" Tanong niya sa lalaki nang maibaba siya nito sa tapat ng kanilang bahay. "Libre na lang," tugon nito at nginitian siya. "Salamat." Walang kangiti-ngiting tumuloy na siya sa loob ng kanilang bahay, pero nagulantang siya sa nakita. "Inay!" Napahiyaw siya na agad dinaluhong ang inang nasa sahig at nagkakakawag ang kamay at pinipilit bumangon. Nahulog ito mula sa higaan at dahil walang bantay ang ina dahil nasa eskwelahan si Harry ay walang nakatulong dito. "Inay, sorry, hindi ko dapat kayo iniwan." Napaiyak na siya sa awang nararamdaman habang binabangon ito at ibinabalik sa higaan. Napaihi na pala ito dahil basang-basa na ang damit. Kumibot ang labi ng kanyang ina at may bahagyang boses na lumabas pero hindi niya ito maintindihan basta nakita niyang tumulo ang luha nito. Alam niyang sobrang nahihirapan na ang kanyang ina sa kalagayan nito pero wala siyang magawa. Ipanggamot nito, nahihirapan siya, lalo't nangungupahan lang sila. At hito, dagdagan pang buntis siya ng 3. Umiiyak din siya na pinahid ang luha ng ina. Salamat sa lalaking pumigil sa kanya kaninang magpakamatay. Kundi ay kawawa ang kanyang ina. "Wag na po kayong malungkot, inay. Alam kong gagaling kayo. Magtiwala lang tayo." Pagpapalakas ng loob niya rito, kahit na sa sarili niya ay hindi na alam ang gagawin niya. Pinaliguan niya ang ina tsaka ito binihisan.
Nagpasalamat siya sa kapitan na nag-donate sa kanila ng lumang wheelchair dahil malaking tulong iyon sa kanyang ina. Nakapagpasya na siyang ipagpatuloy na lang ang isinarang kantin ng ina kaysa iwan itong mag-isa sa bahay. Ate, huminto kaya muna ako sa pag-aaral para may magbabantay kay inay. Isang gabi kumakain sila ay sabi ni Harry sa kanya. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon ngayon at nauunawaan siya nito. Kahit papaano, nagpapasalamat siyang napakabait ng kapatid niya. Simula nang may nangyari sa kanila ni Sherwin, wala na siyang balita pa sa mga ito maging kay Avi na niloko lang pala siya. Hindi niya mapapatawad ang babae sa panggugoyo nito sa kanya. Napakasama nito. Pero tama naman si Avi na naging tanga siya at naniwala rito. Sana lang makonsensya ito sa ginawa sa kanya. May aral siyang nakuha sa ginawa niyang yun. Ang magtiwala sa kahit na kanino. Maaga ka na lang umuwi, Harry. Alam ko namang mahalaga ang edukasyon. Baka magtampo si inay kapag pinahinto kita. Pero pwede ko namang ipagpatuloy yun kapag okay na si inay. Tatapusin ko na lang muna ang 3 buwan ko pang natitira. Tsaka na ulit ako mag-i-enroll. Sige na ate, mahirapan ka lalo kapag nakapanganak ka na. Napatingin siya sa gawin nito. May punto kasi si Harry. Madali namang alagaan ng ina. Pero paano paglabas ng triplets niya? Plus may kantin pa siya. Pero 1 taon na lang, matatapos na sa high school si Harry. O siya, sige, pag-iisipan ko. Sabi na lang niya na hindi pa rin kumbinsido. Nginitian siya nito. Sige ate, basta kaya natin to te. Basta magtulungan tayo. Nag-thumbs up pa ito at ngumiti sa kanya. Nginitian at ipinagpatuloy ang pagkain. Kanina patulog ang kanilang ina. Pinapakain na kaagad niya ito para makapagpahinga na. Si Harry na ang naghugas. Siya naman ay nagtungo sa kanyang silid. Kinabukasan, nagtungo siya sa mansyon ng mga Villaflor. Hindi upang kausapin sina Christy at Avi dahil wala na siyang pakailam sa mga ito. Balak niya lang manghiram ng pera sa mga kasamahang sina Lyra at Bunny para sa muling pagbubukas ng kanilang kantin. Itinaon niya lang na wala sa loob ng bahay ang magkapatid. Kung kinakailangan magmakaawa siya, gagawin niya. Haven? Gulat si Lyra at Bunny pagkakita sa kanya. Gusto pa nga sana siyang patuluyin sa loob pero hindi na siya pumasok. Ayaw niyang magtagal. Sinabi kaagad ni Haven ang kanyang pakay. Hindi naman siya nabigo na manghiram ng pera kina Lyra at Bunny. Kahit naman papaano, naging kaibigan niya ang mga ito. Tig 5,000 ang ipinahiram sa kanya ng 2, kaya umabot din iyon ng 10,000. Maliit na halaga para sa pagsisimula niya. Pero sisikapin niyang sa maliit na puhunan ay mapalago iyon. Nangako din siyang ibabalik sa mga kaibigan ang hiniram na pera pagkalipas lamang ng 1 buwan. Nagpapasalamat siya at nauunawaan siya ng mga ito, lalo na ngayon sa kanyang kalagayan. Umuwi siyang kahit papaano, may pag-asa sa kanyang puso. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kahit papaano, may panibagong inspirasyon siya ngayon, ang kanyang mga anak. Ate! Kinahaponan ay galak na tawag ni Harry sa kanya pagdating nito galing sa school. Nasa kusina siya noon at nagluluto para sa hapunan. Ang kanyang ina naman ay nasa pinakasala at hinahayaan niyang nakaupo sa wheelchair at nanonood ng TV. Tuwing gabi bago matulog, hinihilot niya ang mga kamay at paa nito. Kaya kahit papaano, naigagalaw na ni inay ng bahagya ang isang kamay. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Tanong niya sa kapatid na nilapitan ito sa sala. Nakita niyang nakangiti ang kanyang kapatid. Kasi ate, may ipapakita ko sa'yo. Nakangiti pa rin ito. Napakunot noon naman siya. Ang alin ba? Taran! Sabi pa nito na itinuro ang isang sakong bigas at maraming plastic ng grocery na nasa loob ng kanilang tarangkahan. Saan naman galing yan? Nagdududa niyang tanong sa kapatid. Nilapitan siya nito at tinakbayan. Kasi ate, nagpaalam ako kay ma'am na baka hindi ko muna tapusin ang pag-aaral ko ng high school dahil na rin sa kalagayan ni inay. Nabanggit ko sa kanya na tutulungan kita sa pagkakantin, kaya bilang tulong, nag-ambaga ng mga kaklase ko para bigyan ka pa ng pangpuhunan. Kaya ayan, himig paliwanag nito. Napangiti siya at ginulo ang buhok ng kapatid. Nagpasalamat ka ba kay ma'am at sa mga kaklase mo? Siyempre naman, tsaka ate sabi niya, wag daw akong mahihiyang lumapit sa kanya kapag may kailangan ako. Ang bait niya no? Oo nga, mukhang mabait nga itong ma'am mo. Sige na, magbihis ka na't kakain na tayo.
Tinalikuran niya na ito at ipinagpatuloy ang ginagawa sa kusina. Matapos silang maghapunan, habang inaayos ang higaan ng ina, ay ikinukwento niya ang planong pagbubukas ng kantin. Sinabi niya ring umalis na siya sa pamilyang Villaflor. Yun nga lang hindi niya masabi ang dahilan. Alam niya balang araw, makikita nito ang paglobo ng kanyang tiyan na walang ipapakilalang ama, pero hindi pa siya handa sabihin sa ina ang kalagayan at baka hindi makabuti sa kondisyon nito. Sa ngayon ay naitatago pa niya iyon sa malaking damit. Nang maisaayos sa paghiga ay hinilot niya ang buong katawan nito na alam niyang makakatulong sa recovery ng ina. Nag-search kasi siya kung anong way ang makakatulong upang gumaling ang katulad sa kondisyon nitong mild stroke at malaking tulong ang massage therapy. Kaya ginagawa niya iyon gabi-gabi bago matulog at patuloy niyang gagawin hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang ina. Tinatabihan niya rin ang ina para kapag may kailangan ito, madali niyang matutulungan. Kinabukasan, pasado 4:00 ng madaling araw, gising na siya upang mamalengke. Tulog pa noon ang kanyang ina pero ginising niya na si Harry upang magsaing. Pagdating niya galing palengke, naligo na siya at nagsimula ng magluto. Sabado naman kaya walang pasok ang kapatid niya, kaya may katuwang siya. Malaking tulong din ang wheelchair dahil na idadala niya ang ina sa loob ng kantin at natatanaw niya, kaya nakakagawa siya ng maayos. Mabuti naman at naisipan mong magbukas ulit ng kantin. Ikaw lang kasi ang inaasahan ng mga taga rito na masarap magluto. Bungad ni Aling Ason sa kanya. Hapon na iyon at pasara na siya. Nilapitan nito si inay at kinausap. Panay tangulang ang ina na nauunawaan ang sinasabi ng kumari nito. Ang kaso, hindi lang makapagsalita. Naku, Aling Ason, wag niyo na hong ikwento kay inay ang kahirapan niyo dahil pareho lang po tayong naghihirap. Ang sabi niya. Abalaman, naririnig niyang sinasabi sa inay niya ang kawalan nito ng pera at trabaho ng asawa. Hindi hamak na mukhang mas miserable pa nga ang kalagayan ng inay niya. Ayaw niya lang isipin na gusto pa nitong mangutang kaya nasa mid siya na magsalita ito. Kaya nga Heaven awang-awa na nga ako sa sarili ko. Marami akong gustong bilhin para sa sarili ko pero hindi ko mabili. Kahit pang ulam namin, wala man lang, kaya nga naglakas loob na ako manghiram sa'yo. Pagdadraman ito, napaubo siya. Pasensya na Aling Ason ha, wala kasi akong pera. Kung mayroon man, hindi ko ipapautang sa'yo. Isa pa, inutang ko lang ang pinuhunan ko dito sa kantin. Kaya sana naman konting konsiderasyon ho. Inis niyang wika, nagalit naman ito. Alam mo kaya kayo minamalas dahil masama ang ugali mo. Tignan mo nga yung sarili mo, nagpabuntis ka lang sa kung sino dahil walang papatol sa'yo. Nakita niyang napasulyap ang kanyang ina sa gawin niya pagkarinig ng sinabi ni Aling Ason. Nagtatanong ang mga mata nito pero dinidedman niya lamang. Hindi naman niya maawat si Aling Ason. Nakita niyang tumulo ang luha ng kanyang ina. Sa galit ni Harry sa mga naririnig mula sa ginang, ipinagtulakan ito palabas ng kanilang kantin. Malis na nga lang kayo rito Aling Ason at wag na kayong babalik dahil sa susunod na makita ko pa kayo, kakalimutan kong kumari kayo ni inay. Sigaw ni Harry na pinagsarahan nito ng pinto. Hindi na rin siya nagtaka kinabukasan kung bakit siya ang pinag-uusapan bawat kanto ng kanilang barangay. Wala siyang magawa dahil isa siyang tanga na nagpagamit sa isang tao. Pero lesson sa kanya iyon na hindi magtiwala sa iba. Sisikapin niya na sa kabila ng walang ama ang kanyang mga anak, mapapalaki niya ito ng maayos. Pagkalipas ng 3 buwan, tsaka pa lang niya nabayaran ang utang kina Lira. Ngayon pa lang siya nakakabawi sa puhunan na hiniram niya at nakakaluwag ng kaunti. Malaking tulong ang grocery at mga dilata galing sa mga kaklase ni Harry na magpahanggang ngayon ay mayroon pa. Saktong nasa may gate na siya ng mga Villaflor nang kusang bumukas ang pinto at isang buzzer ng sasakyan ang narinig niya. Agad siyang napatalikod upang ikuble ang muka dahil pamilyar sa kanya ang sasakyan. Pero tila huli na ang lahat dahil nakita na siya ni Sherwin na siyang may-ari ng sasakyang kalalabas lamang ng gate. Haven? Tawag nito sa kanyang pangalan kaya napahumindig siya bago lingunin ng lalaki. Dahilan para magtama ang kanilang mga mata. Pero nang makabawi, nagmamadali siyang tumalikod. Tanghali na pero bakit nasa bahay pa rin ito iyon ni na Christy? Akala niya nakaalis na ito. Akala niya wala ang amo ng mga kaibigan sa bahay. Muli siyang nakarinig ng buzzer dahil sinusundan siya ng sasakyan nito pero hindi siya lumingon
Ang nais na lang niya ay makalayo siya. Pero tumalilis ang sasakyan at iniharang sa kanyang dinaraanan. Natitigilan siya nang makitang bumaba ang lalaki at titig na titig sa kanyang nakaumbok na tiyan. Kinakabahan na siya at hindi alam ang gagawin, maging ang kanyang sasabihin, para siyang itinulos sa kinatatayuan niya. "Mag-usap tayo, Haven," sabi nito nang dumapo ang mga mata nito pabalik sa mukha niya. Naisip niya kung anong pag-uusapan nila. Ang alam niya'y galit ito sa kanya. "Kung tungkol sa nangyari, please, wag tayong mag-usap dito." Putol nito sa sasabihin niya sa nakikiusap na boses. Hinawakan siya nito sa kamay at inalalayan ng sumakay sa kotse. Napalunok siya nang maramdaman ng init na gumapang sa kanya na nagmula sa palad nito. Bakit ganun? Naroon pa rin ang nararamdaman niya para sa lalaking ito. Bakit hindi iyon nawawala? Mahal niya pa rin ang lalaking alam niyang hindi para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Dapat niyang paglabanan ng sariling damdamin, kundi ay masasaktan siya. "Kamusta ka na?" Panimula ni Sherwin. Dinala siya nito sa isang parke kung saan walang gaanong tao. Doon ay malaya sila makakapag-usap na hindi malalaman ni Christy kung bakit nahimigan niyang awang-awa ito sa kanya. Nagbaba siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang titig nito. "Ayos lang naman ako, sir." Casual niyang tugon na para bang isa lamang itong kakilala, yung tipong walang namagitan sa kanila. Iisipin niyang hindi ito ang ama ng kanyang dinadala. "Nalaman namin ni Christy ang plano ni Avi at ikaw pa ang ginamit niya para sirain kami magkasintahan. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap, Haven?" Napabalik ang tingin niya rito mula sa pamilyang namamasyal mula sa di kalayuan nila kasama ang anak. Naaaliw siyang pagmasdan ang batang tumatakbo at hinahabol ng ama. Alam niya kasing hindi iyon mararanasan ng kanyang magiging mga anak. Para ano? Hindi na maibabalik pa ang lahat ng nasirang buhay ko sa ginawa ni Avi. Gusto sana niyang sabihin pero nag-alangan siya. Nawalan na ng saysay ang pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng normal na buhay. Pero wala siyang dapat na pagsisihan dahil nagbunga naman iyon ng maganda. Dahil sa triplets na nasa kanyang sinapupunan ngayon. Kahit iyon na lang ang magkaroon siya ng alaala kay Sherwin. "Sorry sir," nais sa tinig niya. Sa kabila ng lahat, kasalanan pa rin niya dahil pumayag siya sa kagustuhan ni Avi. Mas pinili niya ang mali kaysa sa tama. "Don't say that. Nagalit din ako sa sarili ko na ginawa ko pa rin ang bagay na iyon kahit naramdaman kong hindi si Christy ang kasama ko sa VIP room." Mahinang saad nito. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit nito iyon sinasabi sa kanya ngayon. "I must admit that I was blown away by the strange feeling that night, Haven." Dugtong pa nito na nasa po ang muka. "Alam kong hindi si Christy ang babaeng kasama ko dahil hindi siya marunong humalik. Even though she tried to respond at sa halik na iyon, naramdaman kong may damdamin ka para sa akin, Haven." At tumitig ito sa mga mata niya. Napatayo siya bigla sa bench na kinauupuan dahil sa pagkagulat sa narinig mula dito. Pero mabilis siyang napigilan ni Sherwin sa kamay. "Haven, please don't leave. Sabihin mo sa akin kung bakit ka pumayag sa gusto ni Avi." Tanong nito sa kanya. "Bakit ka pumayag na mawala ang virginity mo dahil sa akin?" Mabigat ang boses nitong tanong. Nag-init ang magkabilang pisngi niya sa sinabi nito dahil biglang sumagi sa alaala ang namagitan sa kanila sa gabing yun. Umiwas din siya ng tingin sa lalaki bago sumagot. "Dahil kailangan ko ng pera." Yun naman ang totoong rason niya noong una. Pero maliban doon, mahal niya rin ang lalaki. Pero hindi nga lang niya pwedeng sabihin sa lalaki iyon. Ayaw niyang makasira ng isang relasyon. Minsan na siyang nakagawa ng pagkakamali sa buhay at ayaw niya nang maulit. Napatango ito sa sinabi niya pero halatang hindi ito kumbinsido. Nanatili itong nakatitig sa kanya bago muling tinitigan ng kanyang tiyan. "Okay." Tila nang hina nitong react bago siya muling tinignan. "Nagbunga ba ang nangyari sa atin? Ako ba ang ama ng ipinagbubuntis mo?" Sunod nitong tanong na lumapit pa sa kanya. Napalunok siya. Hindi makatugon dahil natatakot siyang sabihin ng katotohanan kay Sherwin. "Haven, gusto kong malaman ng totoo. Kung anak ko ang dinadala mo, wag mong ipagkait sa akin na makilala nila." Giit nito sa kanyang pananahimik.
Hindi pa rin siya nakasagot hanggang sa hawakan nito ang magkabila niyang balikat. Iisa lang ang ibig sabihin ng hindi mo pagsagot sa akin. Ako nga ang ama. Oo ang sagot, di ba? Naibulalas nitong napangiti kasabay ang panlalaki ng mga mata niya dahil niyakap lang naman siya ng lalaki. At heto na naman siya, unti-unting nanghihina. Nagiging marupok na naman siya pagdating sa lalaking to. Nangingibabaw na naman ang kanyang damdamin. Pinilit niya itong itulak pero hindi niya ito matinag. Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko. Nag-asawa na ako. At sinikap niyang magsinungaling na naman. Tiyak kasing malaking gulo kapag nalaman ni Christy ang tungkol dito. Bumitaw ito sa kanya sa pagkakayakap at siya'y tinitigan. Lagi ka na lang nagsisinungaling, Haven. Halika, patunayan mo sa akin nag-asawa ka na't hindi ako ang ama ng baby na nasa tiyan mo. Hinawakan siya nito sa kamay at pilit isinakay sa kotse pero nagpumigla siya. Naiinis na rin siya sa lalaking bigla na lang sumulpot sa harapan niya dahil tiyak niyang magugulo na naman ang nananahimik niyang buhay. Pwede ba sir pabayaan niyo na ako? Unang-una, ayaw ko na ng gulo at may girlfriend ka na. Ayaw kong umasa na dahil sa batang ito makukuha kita. Namamahalin mo rin ako. Galit niyang naibulalas habang pilit wag umiyak pero pinagsisihan niya kung bakit niya pa iyon sinabi. Dahil para niya na ring inamin sa lalaki na ito nga ang ama ng dinadala niya at mahal niya ito. Tanga na lang siguro ito kung hindi maintindihan ng kanyang sinabi. Natigilan saglit si Sherwin na nakatitig sa kanya. So ako nga ang ama ng ipinagbubuntis mo at balak mo pang itago sa akin? Para itong nanghina at napasuklay ng buhok gamit ang daliri. Kagat ang labing tumingala sa langit na para bang nag-iipon ng emosyon. Tsaka lumanghap ng hangin bago siya nilapitan at buhatin na labis niyang ikinagulat nang ito ay humalakhak. Yes! Daddy na ako! Sigaw nito habang tuwang-tuwa. Dahil dito, naagaw nila ang atensyon ng iilang dumadaan. Diyos me, bakit may eksena silang ganoon? Sanlibong kaba ang nararamdaman habang siya'y nasa ere. Nakaawang ang labi na napasigaw at nagmamakaawang ibaba na siya nito. Ang sweet naman nila. Kantyaw sa kanila ng mga nakakakita sa park habang buhat siya ni Sherwin. Wala sa sariling napatitig siya sa masayang mukha ng binata. Nakakahawa ang kaligayahan nito. Ganoon ba talaga ang sayang nararamdaman ng isang lalaking malapit ng maging isang ama? Matapos malaman ng lalaki na ito ang ama ng nasa tiyan niya, hindi ito pumayag na hindi siya magpahatid sa bahay at alamin kung saan sila nakatira. Kaya heto sakay siya ng maganda at mabangong kotse ng lalaki pa uwi. Bagaman alam niyang simula na iyon ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ng lalaki, ramdam niya na ang mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tiyak, trending na naman siya bukas pero bilang sanay naman na siya, hindi na pinansin ng mga ito. Ipinakilala niya kaagad si Sherwin kay Harry pagdating nila sa bahay. Mabait naman itong binati ng kapatid niya. Katunayan, kasalukuyan na nitong ini-interview si Harry sa maliit nilang sala habang nasa kusina siya at ipinaghahanda niya ng sandwich at juice ang bisita. Thanks Haven, hindi ka na sana nag-abala pa. By the way, from now on, I will provide all your family needs. Seryoso nitong sabi. Napasulyap siya sa lalaki. Anong ibig mong sabihin, sir? Wag mo na akong tawaging sir, okay? At bukas na bukas, gusto kong lumipat na kayo ng tirahan ng family mo sa bahay ko. Bali walang saad nito. Nagulat na naman siya sa sinabi ni Sherwin. Bigla siyang nag-alala tungkol sa relasyon na magkasintahan. Tiyak na sa pagkikita nilang ito ng binata, magugulo na naman ang dalawa. Hindi na sir, okay na kami rito. Ayoko maging mitya pa ito ng pag-aaway ninyo ni Christy. Agad niyang tutol. Don't worry about her. Maunawaan naman niya siguro and besides, hindi ako papayag na dito titira ang anak ko. Gusto ko maging komportable ka habang nagbubuntis ka. Inililibot pa nito ang mga mata sa maliit na espasyo ng kanilang sala. Nahihiya naman siyang tumango. Batid ni Sherwin ang kanyang kalagayan. Hindi naman nagtagal ang lalaki at nagpaalam na upang asikasuhin ang bahay na lilipatan nila dahil matagal daw yung hindi natirahan. At kahit anong pagtanggi niya, hindi ito pumayag sa kanyang kagustuhan. Kinuha pa ni Sherwin ang kanyang cellphone number at baka pagtaguan daw niya ito. Ngayon ay alam na ni Sherwin ang lahat, maging ang damdamin niya rito. Magagawa na nito ang lahat. Huwag naman sanang umabot sa punto na mawala ang anak niya.
Baka hindi niya kayanin. Ate, totoo bang siya ang ama ng dinadala mo? Tsaka alam na ba ni inay ang tungkol sa lalaking yun? At paano na ang pagtitinda mo kung lilipat tayo? Magkakasunod na tanong sa kanya ni Harry nang lapitan siya nito matapos makaalis ang kanyang panauhin. Hindi naging malinaw ang pag-uusap nilang dalawa dahil hindi naman siya umuusap pa siya nito. Pero tila wala siyang magagawa. Ngayon pa na alam na ni Sherwin ang lahat. Napabuntong hininga muna siya. Masyado nga naman kasing mabilis ang pangyayari sa kanila ni Sherwin. Ang totoo niya na Harry, wala akong balak lumipat ng tirahan at iwan ang pagtitinda. Pero gagawin ko lang to para sa anak ko. At kung lilipat man tayo, yun ay dahil kagustuhan ni Sherwin. Matagal siya nitong pinagmasdan bago nagtanong. Mahal mo ba siya ate? Kasi kung hindi, bakit ang bilis mo umuo? Tsaka isa pa, masanay tayo rito. Ang sabi pa ni Harry. Hindi siya nakasagot. Hindi siya umuo, kundi wala lang siyang choice. Pero mahal niya si Sherwin, isang bagay na hindi na mababago. Sana nga lang hindi siya magkamali sa naging desisyon niyang pagsama rito. Iniwan niya ang kapatid at tinungo ang kwarto ng ina na hindi sinagot ng malinaw ang mga katanungan nito. Bahala na kung saan sila tatangay ng pagkakataon ngayon. Basta ang gusto niya lang, maging maayos ang kanyang magiging mga anak. Wala pa nga lang alam si Sherwin na triplets ang laman ng kanyang tiyan. Wala pang 3 araw, maayos na silang nakalipat at si Sherwin pa mismo ang nagsundo sa kanila patungo sa malaking bahay. Sa loob ay kumpleto ng mga kagamitan. May 4 na kwarto at may isang maid na sumalubong sa kanila na nagpakilalang si Manang Yoli. Nasa 50 na ata ang edad nito at pansin naman niyang mabait. Naging mas komportable sila sa bagong tirahan, lalo na ang kanyang ina dahil hindi ito mabuburyo sa loob ng malawak na garden. Naipaliwanag naman na niya ang paglipat nila rito kaya hindi na nagtataka pa ang kanyang ina sa agaran nilang paglipat. Pero alam niyang mayroon itong gustong sabihin sa kanya na hindi maisatinig at alam niya ring nag-aalala ito sa hindi niya mahimigang dahilan. Salamat nga pala Sherwin. Tsaka lamang siya nakapagpasalamat sa lalaki pagkalipas ng ilang araw dahil umalis kaagad ito matapos silang ihatid sa malaking bahay. 3 araw din ito bago nakadalaw sa kanila. Pero madalas naman itong tumawag sa kanya. Tanging sa bata lang ang concern ng lalaki. Sa ibang bahay nakatira si Sherwin. Bali ang malaking bahay na pinagdalan sa kanila ay bakasyonan lamang ng lalaki. Nasanay na lang siyang tawagin ito sa pangalan. Lalo at palagi nito iyong ipinapaalala sa kanya na hindi na siya iba rito dahil magiging ina na siya ng mga anak nito. At ayon nga sa binata, sinamahan nito si Christy sa airport upang lumipad pa state dahil may sakit si Mrs. Villaflor na ina ng dating amo. Hindi naman sumama si Abby sa state sa takot na pagalitan lang ito ng magulang dahil sa mga kasalanang ginawa sa kapatid. Isa na doon ang tungkol sa kanya. Walang anuman Heaven, basta para sa anak ko, para sa anak natin. Nakangiti nitong hinawakan ng marahan ng tiyan niya kaya napakislot siya at bahagyang napausod. Magkatabi kasi sila ngayon sa isang bench dito sa may garden. Sorry, hindi ko maiwasang ma-excite. Anong pakiramdam ng buntis? Paano silang gumagalaw sa loob? Tanong nito pero hindi maialis ang kamay sa bahaging yun. Hindi naman sila malikot. Alanganin niyang tugon. What do you mean sila? Napakunot ang noo ni Sherwin. Hindi pa nga pala niya nasasabing triplets ang anak nila. Triplets kasi silang nasa tiyan ko. Pag-amin niya rito. Talaga? Lumawak ang ngiti nito na lumapit pa sa kanya. Idinikit ang tenga sa kanyang tiyan. Napalunok naman siya sa ginawa nito at napatingin sa ayos ng lalaki dahil nakayapos lang naman sa bewang niya ang 2 braso ni Sherwin. Bakit niya ba kailangan gawin to? Bulong niya sa sarili pero hinayaan niya ito sa ginagawa nito. Hindi niya kasi maitulak ang lalaki dahil sa masarap na pakiramdam habang nasa ganoon silang ayos. Dama niya kung gaano nito kamahalang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Nagpapagaan iyon sa kanyang pakiramdam. Naramdaman kong gising sila. Nagtama ang titig nilang dalawa nang mag-angat ito ng paningin. Napangiti siya. Tama ka. Nararamdaman din nila ang presensya ng kanilang ama. Tugon naman niya. Kung ganun simula ngayon, palagi mo ko nasa tabi. Lumipat ito sa kabilang bahagi niya at umupo. Bukas sasamahan kitang magpa-check up sa OB-GYN.
Gusto ko makasiguro na healthy ang baby natin. Inihanda niya na ang sarili sa kahihinatnan ng lahat ng to. Hahayaan niyang masanay na nasa tabi ang lalaki kahit ngayon lang habang wala pa si Christy. Kinabukasan, maaga silang umalis upang magpatingin sa doktor. Pina-ultrasound siya ng lalaki at tuwang-tuwa ito habang nakikita sa sonogram ang kanilang triplets. Para itong asawa niya ng mga sandaling yun habang kausap nila ang doktor. Dahil nakahawak pa ito sa kamay niya at panay ang ngiti sa tuwing mababanggit ang magandang resulta ng kanilang check-up. Sa pagkakataong iyon, 6 na buwan na ang kanyang tiyan. Ilang buwan na lang, ilalabas niya na ang triplets. Pagkagaling nila sa OB, ay tumuloy sila sa isang restaurant para kumain na bago tuluyang umuwi sa bahay. Nagpahinga kaagad siya sa kanyang silid pagdating nila. Wala si Harry dahil nasa school ito at hindi na rin niya inaalala ang ina dahil may maid namang nag-aasikaso rito. Dito ako matutulog. Tila pagpapaalam ni Sherwin nang mabungaran niya saktong paglabas niya ng hapon sa kanyang silid. Nakaidlip kasi siya pagdating nila ni Sherwin kanina galing OB. Bakit kailangan mo pang magpaalam, Sherwin? Bahay mo naman to. Napangiti ito't nilapitan siya tsaka inakbayan at ngayon inaalalayan siyang tunguhin ng sala. Pero alam mong hindi ako nakatira dito. Seryoso siyang tumingin sa gawin ng lalaki. Sherwin, gusto ko sanang malaman kung anong reaksyon ni Christy tungkol sa pagsama mo sa amin dito. Nag-aalala niyang tanong. Hindi niya pa alam pero wag mo nang alalahanin yun, okay? Maiintindihan niya naman to. Wika pa ng lalaki. Ngumiti siya pero sa isipan, ipinagdarasal niyang sana nga walang maging problema ang magkasintahan. Kinabukasan pa umuwi si Sherwin at nagpaalam sa kanya na mawawala ng 1 linggo dahil may aasikasuhin itong negosyo sa probinsya. Pero nangako naman ng lalaki na lagi siyang tatawagan kapag hindi ito busy. Nag-iwan din ito ng cash card para kung sakali mang kailanganin niya ng pera, mayroon siyang magagamit. Ngayon pa lang, pinapakita na ni Sherwin ang pagiging mabuti nitong ama sa kanilang mga anak. Hindi na lang din siya tumanggi dahil naisip na rin naman niyang bilhan ng mga gamit ang kanyang triplets. Lumabas sa ultrasound na puro lalaki ang anak nila ni Sherwin kaya alam niya na ang mga kakailanganin ng kanyang mga anak. At ngayon pa nga lang, excited na siya tungkol dito. Isinama na lang niya ang kapatid sa pamimili. Tutal ay may kasama naman ang kanyang ina sa bahay. Ate, anong plano niyo ni Kuya Sherwin paglabas ng triplets? Pag-uusisa ng binata niyang kapatid, sakto na silang nasa supermarket. Tulak-tulak nito ang cart. Napatanga muna siya saglit. Naisip niya lang kung bakit iyon pumasok sa isip ni Harry. Ano bang dapat nilang pinaplano maliban sa alagaan ng maayos ang kanilang anak? Ikaw na rin ang may sabing may nobya si Kuya. Paano pag bumalik siya? Tila problemado ito nang hindi siya kumibo. Natawa naman siya bilang tugon dahil para bang apektadong masyado si Harry. Ano ka ba, wala kaming plano ni Sherwin. Tsaka alam ni Christy ang tungkol dito at ayos lang sa kanya. Anyang nakangiti pero ang totoo, nagsisinungaling siyang walang alam si Christy. Sa'yo, ayos lang ba na makitang may kasamang iba si Kuya Sherwin? Alam ko namang mahal mo siya Nakikita ko naman kung paano mo siya asikasuhin kapag nasa bahay. Pangiti-ngiti pa ang loko. Natigilan tuloy siya. Talaga bang hindi niya maitago ang nararamdaman sa harap ng lahat para sa lalaki? Paano ba siya dapat kikilos? Inilihis na lang niya ang kanilang usapan. Ayaw niyang mag-isip sa ngayon. Basta ang alam niya, masaya siyang makasama si Sherwin kahit na hindi siya nito makukuhang mahalin. Sapat na ang makasama niya ito. Naiiling naman ito na sumunod na lang sa kanya. Kahit papaano, may utang na loob siya kay Sherwin dahil sa lalaki na kapagpatuloy sa pag-aaral ang kapatid niya. Hindi na rin siya nahihirapang ipagamot ang ina dahil sinagot lahat ng lalaki ang mga pangangailangan nila katulad ng pangako nito at handa siyang masaktan kung sakali mang dumating na si Christy na tunay na nagmamay-ari ng puso ni Sherwin. Hi, pauwi na ako, Haven. Do you miss me? Nasa kabilang linya si Sherwin sa mga oras na yun at kausap ni Haven through video call. Simula nang umalis ito, 2 beses lang siyang tinawagan ng lalaki at 3 araw na ang nakalipas noong huli silang nag-usap kaya tama ito. Na-miss niya ang lalaki pero hindi niya masabi. Para ano? Kita niya kasi sa gwapong mukha ng lalaki ang kakaibang ngiti. Mukhang ginugood time siya.
Alam mo ba ang namumula ka ngayon? Tinawanan siya nito. Tawa na kay sarap pakinggan. Nakikiliti siya sa uri ng pagtitig nito sa kanya sa kamera. Hindi niya maiwasang damhin ang pisngi. Puro kakalukuhan, Sherwin. Gaano pa ba katagal ang biyahe mo? Tanong na lang niya. Gusto niya itong makita sa malapitan. Iba pa rin kapag nasa harapan niya ito. Kahit masamang ideya na mawili siya sa ganoon, hindi naman na siya naglilihi pero ito talaga ang gusto niyang makita pagkagising at bago matulog. Simeryoso naman ito at tinignan ang suot na orasan. Maybe 30 minutes more. Aren't you excited to see me? Hayun na naman ang nakakalokong ngiti nito sa labi. Oo na, miss na kita. O ano, masaya ka na? Irap niya kaya ang lakas ng tawa nito sa pag-amin niya. Ayaw niyang isiping kinikilig din ito sa kabilang linya. Nahawa naman siya sa uri ng malutong nitong tawa. Bakit ba ay kinikilig siya? Anong gusto mong kainin? Tanong niya na lang matapos silang magpalitan ng tawa. Na-curious pa siya, baka may nakakakita sa kanya sa mga sandaling yun. Mabuti na lang at nasa kwarto siya. Kainin? Nag-isip ito saglit. I want you. Alam niyang nagbibiro lang si Sherwin, pero iba ang dating sa kanya ng birong iyon ng lalaki. Ewan ko sa'yo, bahay na. Bilisan mo na lang umuwi. Papatayan niya na sana ito ng linya, pero panay ito wait sa kanya. Wait, I want to ask you something. Anong gusto mong kulay ng flowers? Ha? Napakunot ang noo ni Haven. Yes, anong kulay? Lavender. Hindi siya sure, pero first time niyang nakakita ng bluebell ay nagustuhan niya yun. Okay, ngiti naman ito. Pagkababa ng linya, humarap siya sa salamin. Natagpuan na lang niya ang sariling inaayos ang suot at sinusuklay ang mahabang tuwid na buhok. Napangiwi si Haven habang pinagmamasdan ng sarili sa harapan ng salamin. Nakikita niya kasi ang pamimilog ng kanyang pisngi. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang nahihilig siyang kumain ng sweets kaya pati pisngi niya ay namimilog na rin. Nadagdagan siya ng timbang pero aminado naman siyang hindi mababawasan ng maamo niyang muka. Yun lang naman ang meron siya ngayon dahil hindi na siya sexy. Pero bakit ba niya kailangan maging maayos sa harap ni Sherwin? Umaasa ba siyang magugustuhan ito at mababaling sa kanyang damdamin mula sa nobya? Naupo siya sa gilid ng kanyang kama habang hinihintay na dumating si Sherwin. Panay sulyap din siya sa orasan na nasa kanyang silid na nakapatong sa tokador. Unti-unti nang nabubuhay ang kakaibang pakiramdam niya nang umabot ng 30 minutos na sinabi nito. Dahil maya-maya, nakarinig siya ng katok. Excited na siyang nagbukas ng pinto upang tumambad ang nakangiti at napakagwapong lalaki. May hawak na isang punpun ng bulaklak na agad iniabot sa kanya. Para sa akin? Nagtataka niyang tanong na hindi maiwasang amuyin. Tumango ito tsaka siya kinabig upang yakapin. I miss you, Haven. Kung sana totoo ang sinabi nito. Marahan niyang iniangat ang kamay para kunin ang pagkakataong mayakap ang lalaking mahal. Nang sumapit na ang kabuanan ni Haven, ay halos hindi na umaalis ng bahay si Sherwin kahit na may kasama naman sila sa bahay. Ang dahilan nito, baka manganak siya na wala ito at nasa school naman si Harry. Kaya lihim niyang ikinatuwa na madalas silang magkasama sa bahay dahil hindi niya kailangang tawagin ito para lang kamustahin. Dahil sa totoo lang, namimiss niya na ito kapag wala ang lalaki sa tabi niya. Haven, bakit bang tagal mo dyan sa loob? Mag-iisang oras ka na. Katok ni Sherwin sa pinto ng banyo. Dahil summer, init na init ang kanyang pakiramdam at palagi niyang gustong maligo kaya naisipan niyang magbabad. Noong mga nakaraang araw, halos alalayan siya nito sa loob ng banyo habang naliligo dahil sa pag-aalala sa kanyang kalagayan. Doble kasi ang laki ng kanyang tiyan kahit na inutusan na siya ng doktor na mag-diet. Palibhasa kasi 3 baby ang daladala niya. Nagmamadali na siyang tumayo sa tub sa pag-aalalang pumasok ito at makita siyang nakahubad. Pero dahil basa ang tiles, nadula siya kasabay ang malakas na sigaw. Kasabay ng pagsigaw niya ay ang malakas na pagbukas ng pintuan. Haven, are you okay? Natigilan pa ito pagkakita sa kanya na bumagsak sa tub. Tinakbo kaagad siya nito pero hindi siya naagapan. Patihaya siyang bumagsak sa loob ng tub sa halip na sa simento. Kaya ipinagpasalamat niya iyon dahil hindi siya gaanong nasaktan. Una kasing bumagsak ay ang likod niya. Isa pa, sa tubig siya lamang siya bumagsak.
Naging maagap naman si Sherwin at nahablot ang towel upang balutin siya at iniahon sa tubig. Sobrang pag-aalala ang nakita niya na nakabalatay sa mga mata nito. Buhat-buhat siya nitong inilabas sa banyo at maingat na inilapag sa ibabaw ng kama na hindi alintana ang basang towel na nakabalabal sa kanya. May masakit ba sa'yo? Ang baby natin. Sa pag-aalala nito ay kung saan-saan dumapo ang mainit na palad ng lalaki. Una siya nitong hinawakan sa magkabilang braso, pataas sa magkabila niyang pisngi. Sherwin, para siyang nahihipnotismo sa nakikita sa lalaking gahibla lang ang pagitan sa kanila. Natigilan ito nang makitang nakatitig lamang siya rito at tulala. Gusto niyang sabihing okay lang siya at walang masakit sa kanya. Pero tila nanigas ang kanyang dila. Napansin siguro ng lalaking nasa pisngi niya ang magkabilang palad nito, kaya dagli nitong naibaba yun. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang matagal nitong pagtitig sa mga labi niya bago ito tumayo at tumalikod. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Napaigtad siya sa pagtataas nito ng boses. Nakita niya rin ang pag-igting ng panga nito. Hindi siya nakatugon. Maaring hindi nga siya nag-ingat kanina. Nag-alala din naman siya hindi para sa sarili, kundi para sa anak niya. Magbihis ka na, basang-basa ka. Dadalhin kita sa doktor. I wanna make sure na okay ang baby natin. Mahinahon na ang boses nito nang muling magsalita at minsan pa siyang nilingon bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Nagbihis ka agad siya. Tsaka lang din siya nakahinga ng maluwag pagkatapos marinig mula sa doktor na okay naman ang triplets sa loob ng kanyang tiyan. At pinayuhan din ng doktor si Sherwin na kung maaari, huwag siyang iwawala sa paningin nito. At kung di man, siguraduhin palaging may nakaalalay sa kanya dahil napakahirap kumilos sa kanyang kondisyon. Kaya naman, buhat-buhat siya ng lalaki paakyat ng hagdan pagkarating nila ng bahay galing sa doktor. Kahit na alam naman itong kaya naman niyang umakyat kahit na painot-inot lamang. Sherwin, kaya ko naman Pwedeng ilapag mo na ako? Reklamo niya dahil alam niyang mabigat siya plus sa 3 baby na nasa tiyan niya. Baka mabitawan pa siya nito kahit imposible dahil parang wala lang naman itong dala. Kundi mahihiya siya sa ina na nakatingin sa kanilang dalawa ni Sherwin. Naroon din si Manang Yoli. Hindi siya nito sinagot bagkos inutusan ito ang maid na dalhan siya ng pagkain sa kwarto. Napakapit na lang siya sa leg nito para hindi ito mahirapang buhatin siya. Total komportable naman siya. Bahala na kung anong isipin ng mga ito sa kanila ni Sherwin. Simula ngayon, dito na ako matutulog sa silid mo. Hindi ko hahayaang maulit pa ang nangyari kanina. Pagkalapag nito sa kanya ay si Sherwin na rin ang nagtanggal ng suot niyang sandals. Ang ibig bang sabihin, sasamahan mo ko hanggang banyo? Curious niyang tanong. Alam naman niya kasing wala na siyang maitatago pa sa lalaki. Panigurado, nakita na nito lahat kanina. Napabuntong hininga ito. Sa bagay, bakit ba siya nag-aalala? May namagitan na sa kanila. Magkakaanak na silang dalawa at mahal niya ang lalaking ito. At alam ni Sherwin yun. Oo, sasamahan kita hanggang banyo. At gagawin ko yun hanggang sa makapanganak ka. Lumayo na ito sa kanya na tila ba wala siyang karapatang magreklamo. Nanatili siyang nakahiga sa pinaglapagan nito sa kanya habang pinagmamasdan ng lalaking nasa gilid ng kama na naguhubad ng sapatos. Sorry kanina. Alam kong sobrang nag-alala ka sa anak natin. Promise, dodoblehin ko na yung pag-iingat para sa kanila. Mahina niyang saad bilang paghingi ng sorry. Nilingon siya nito pagkatapos ng ginagawa, tsaka siya nilapitan at hinawakan ng dalawa niyang kamay. Hindi lang ang triplets ang dapat mong ingatan, Haven, kundi pati ang sarili mo, okay? Mabait nitong usal. Sobra ako nag-alala sa'yo kanina, hindi lang sa anak natin. Pakiramdam ko, napatango ito at ibiniti ng sasabihin. Siya naman ay naghihintay na ituloy ng lalaki ang sasabihin. Kasabay naman ng paggibot ng labi ni Sherwin ang mahihinang katok sa pintuan. Pareho silang napatingin sa may pintuan, tsaka binitiwan nito ang kamay niya. Tumayo ito at lumapit sa pinto. Si Manang Yoli pala ang naroon at may dalang pagkain. Pagbalik ni Sherwin ay bit-bit na nito ang tray. Ibig bang sabihin nito, nakakulong na lang ako lagi dito sa kwarto? Sa pagkain siya nakatingin habang inilalapag nito sa side table ang tray. Hindi naman, sabihin mo lang sa akin kung gusto mong lumabas ng kwarto. Ako nang bahalang magdala sa'yo. Napanguso siya.
Baka ma-spoiled siya nito at hanap-hanapin niya yun kapag naghiwalay na sila. Alam naman niyang matatapos ang lahat sa kanila kapag nailuwal niya na ang triplets. Pero sa bagay, sasamantalahin na lang niya ang pagkakataong iyon na makasama ng solo ang lalaki. Bahala na sa mga susunod na araw. Naging successful naman ang kanyang panganganak sa kanyang triplets at malulusog ang tatlo. Sa kabila ng sobrang hirap ang dinanas niya na para bang nahati ang katawan niya sa sakit pero kinaya niya dahil nasa tabi niya ang lalaking mahal. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi indahin ang sakit sa panganganak niya. Katabi niya ito hanggang sa nailipat na siya sa isang private room. "They are so cute, sweetie." Mahinang saad ni Sherwin habang nakikita ang triplets sa kanyang tabi. Hindi nito alintana ang kakaiba niyang nararamdaman sa paraang ginamit nito sa pagtawag sa kanya. Pero nakatuon ang tingin nila pareho sa kanilang mga anak. Nakiusap kasi siya sa nurse na makita ang mga anak bago siya makaidlip. Naluluha siyang nakatitig sa 3 munting sanggol na nasa kanyang tabi dahil sa sobrang kaligayahan. Tulog ang 3 at tahimik ang mga ito simula nang ilabas sa nursery kanina. Oo nga, tipid niyang tugon. Sinulyapan niya itong nakangiti. Dama niya kaagad ang paggagap ni Sherwin sa kanyang palad. "Thank you so much, Haven. This is the best thing that happened in my whole life. Ang magkaroon ng triplets." Naramdaman niya ang paghaplos ng mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Pero agad din itong binawi nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto. At iniluwa mula sa pintuan ang galit na si Christy at walang habas na lumapit sa kanila ng lalaki. At malakas na sinampal si Sherwin na kanyang ikinagulat. Nang lalapitan na sana siya ng babae, ay mabilis itong pinigilan ni Sherwin sa braso. Dahil dito, lalong nagalit ang babae na hindi niya maunawa ang dahilan dahil hinila ito palabas ng lalaki. Napapasunod siya ng tingin sa mga ito. Naririnig niya ang mga masasakit na sinasabi ni Christy at lumalabas na hiwalay na ang mga ito na para bang hiniwalay ni Sherwin ang babae. Kaya umuwi ng Pilipinas si Christy. Pero bakit? Nabaling ang atensyon niya nang muling bumukas ang pinto at si Harry ang pumasok. Kasunod nito ang 3 nurse na kinuha ang baby upang dalhin sa nursery room. "Ate, nakita kong galit na galit yung kasamang babae ni Kuya Sherwin." Baling sa kanya ni Harry na may kasamang pagtataka. Kalalabas lang halos ng nurse na kumuha ng anak niya. "Ikaw talaga, kalalaki mong tao, tsismoso ka." Saway niya rito. "Dahil nag-aalala ko para sa iyo, ate. Iniisip kong baka siya yung girlfriend ni Kuya Sherwin at kaya umuwi para bawiin sa iyo." "Walang kami ni Sherwin. Kung ano man ang nakikita niyong pag-aalaga niya sa akin sa loob ng bahay, yun ay dahil sa anak niyang nasa sinapupunan ko. At ngayon, kailangan niya nang asikasuhin si Christy." May bikig sa lalamunan niyang saad. Tinititigan lang siya nito't napapailing. Magsasalita pa sana ito pero pagod na siyang napapikit. Sa loob ng 3 araw na nasa hospital siya, hindi na nakabalik si Sherwin. Nag-message naman ito sa kanya at ipinasundo sila sa driver. Nag-hire din ito ng yaya para sa triplets nang hindi daw siya mahirapang mag-alaga sa mga anak nila. May inaasikaso lang daw itong importante. Marahil ay isa na doon si Christy. Nauunawaan naman niya yun. "Manang Yoli, anong meron?" Pagtataka niya nang makitang naghahanda ito ng maraming putahe sa komedor pagbaba niya upang maghugas ng bote ng kanyang triplets. Pang-4 na araw na simula na makalabas siya ng hospital, kaya naman nakakakilos na siya ng maayos. Tumawag kasi si Sir Sherwin. Gusto daw makita ng magulang niya ang triplets. Kasama niya atang uuwi dito mamaya. Nakangiting paliwanag ni Manang Yoli. Sandali siyang natigilan. Walang sinabi sa kanya si Sherwin. Ni wala siyang natanggap na text simula nang lumabas siya ng hospital. Sobrang busy ba talaga ito? Pero nagkibit-balikat na lang siya. Hindi naman kailangan na sabihin ito lahat sa kanya. Sino nga ba naman siya? Matapos hugasan ng 100 bote ng mga anak, dinala niya iyon sa taas. Nadatnan niyang nasa kwarto ng triplets ang kanyang ina. Napangiti pa siya ng pilit nitong gustong hawakan ng baby na nasa crib. Tahimik namang nagtitiklop ng damit ang yaya ng kanyang triplets. Matapos ilapag sa ibabaw ng mesa ang hawak, lumapit siya at kinarga si Saivan, ang isa sa kanilang triplets ni Sherwin. Inilapit niya ito sa kanyang ina, tsaka kinuha ang kamay at idinampi sa braso ng anak. Gumalaw ang sanggol at nag-inat.
Nakita niyang ngumiti ang kanyang ina at nanubig sa luha ang mga mata nito dahil sa tuwa. Anak, masaya ko para sa'yo. Tsaka nito pilit magsalita na nagkakandautal, pero para sa kanya, malaki ang ipinagbago ng ina. Malaking tulong kasi ang therapy. Salamat, inay. Niyakap niya ito at kinuha naman si Ro. Ang pangalawang anak ang inilapit sa kanyang ina upang mahawakan nito ang isa pa niyang anak. Nanginginig pa nitong inilapit ang isang kamay at nakangiting hinawakan. Tulad ni Saivan, nag-inat din ito't bahagyang umawang ang munting labi na kay pupula at naghikab. Lalong napangiti ang kanyang ina. Maya-maya ay ngumuwi ito at humikbi na nauwi sa mahinang iyak. Hinalikan niya ito sa pisngi, kaya umuwang ang labi ng sanggol at muling humikab. Pikit ang maliliit na mata at para bang antok na antok, kaya ibinalik niya sa crib. Pagkalapag niya, nakatulog na kaagad ang anak niya. Nanatili namang nakangiti ang kanyang ina na ngayon ay pinagmamasdan siya. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair, pero ang kagandahan, naigagalaw na nito ng bahagya ang mga paa maging ang mga kamay. Hindi pa nga lang gaano. Sabi nga ng doktor, mabilis ang recovery ng kanyang ina dahil sa therapy. Pasado 5:00 ng hapon, may kumakatok sa kanyang silid. Nagpapahinga na siya noon dahil katatapos niya lang magligpit sa kanyang silid. Inuna niya kasi ang silid ng triplets. Ayaw naman niyang iasa pa kay Manang Yoli ang paglilinis ng silid niya, lalo na ngayong hindi na siya buntis. Tumayo siya at pinagbuksan ng kumakatok. Nagulat pa siya nang mabungaran si Sherwin, nakangiti at may dalang bulaklak para sa kanya. Hay, ngiti nito at inabot ang dala. Napapatanga siya. Para sa naman yun? Hindi mo ba nagustuhan? Di ba favorite color mo to? Pagtataka pa nito habang nakatitig sa kanya. Thank you. Inabot niya iyon at alanganing umiti. Bakit naman may pabulaklak pa si Sherwin? Hindi na siya nito kailangang suyuin ng ganun. Tsaka lang niya naalala na uuwi nga pala doon ang magulang ng lalaki. Ibig sabihin kasama na nito iyon. You're welcome. Ngiting-an nito. Napatitig siya rito. Para bang 1 taon itong hindi nakita. Pinigilan pa nga niya ang sariling yapusin nito. Galing ako sa room ng mga anak natin. Namiss ko sila ng sobra. Kasama ko nga pala sina Mommy and Daddy. Are you ready to meet them? Pumasok ito sa silid niya at isinara ang pintuan. Nakadama siya ng kaba. Paano ba siya haharap sa magulang ng lalaki? Alanganin siyang muling tumingin dito. Nag-aalala ako. Baka magalit sila sa akin. Takot niyang saad. Ha? But why? Kasi dahil sa akin, nasira ko ang relasyon ninyo ni Christy. Narinig ko kayo nag-aaway sa hospital. Hindi makatingin niyang tugon. Don't worry, naayos ko nang tungkol sa amin ni Christy. It's just a misunderstanding. Paliwanag nito. Parang may dumagan sa bahagi ng dibdib niya. Sa halip na maging masaya dahil okay na ang dalawa. Nagsiselos ba siya? Nasa room ng triplets sina Mommy and Daddy. Alam mo bang tuwang-tuwa sila? Nakangiting tanong nitong umupo sa gilid ng kama at hinubad ang suot na sapatos. Nagtataka pa siyang sinulya pa nito dahil sunod nitong hinubad ay ang suot na polo. Pwede namang sa kwarto nito iyon gawin, bakit sa kwarto niya pa? Napatikhim siya. Ganoon ba? Pero maiba tayo, Sherwin. Pwede ka naman sa silid mong magbihis, bakit dito pa? Alanganin niyang tanong, sinulyapan siya ng lalaki. Makahulog ang umiti. Ano namang problema? This is also my room. Napangiwi siya sa sinabi nito. Bahay nga pala iyon ni Sherwin. Besides, ilang beses na tayo nagtabi. Remember noong buntis ka pa? Tumayo ito at siya'y nilapitan. Alam niya yun pero iba noon. May rason kung bakit kailangan sila magtabi. Pero ngayon wala namang dahilan kung bakit kailangan itong sa kwarto niya magbihis. Pero nagkibit balikat na lang siya at umiwas sa papalapit na lalaki. Kumuha siya ng damit nito sa drawer at ibinigay kay Sherwin. Hindi niya matagalang nakikita itong nasa ganoong ayos. Para bang may kung anong nagpapaalala sa kanya. May kakaibang titig ito sa kanya ngayon habang iniaabot ang damit na kanyang hawak. Pakiramdam niya, tumatago sa kalamnan niya ang mga titig na iyon at pinagpapawisan siya. Matapos itong magbihis ay lumabas na sila ng kwarto. Tuloy-tuloy sa komedor kung saan naroon ang mga magulang ng lalaki. Ipinakilala kaagad siya nito. First time niyang nakaharap ang mga magulang ni Sherwin.
Dagdagan pang may hindi maganda siyang ginawa sa anak nito. Kaya ganoon na lang ang kanyang kaba. Intimidating din kasi ang aura ng ama ni Sherwin na kapag tinitignan siya, tila ba sinisino ang buo niyang pagkatao. Ini-interview din siya ng ina ng lalaki habang sila'y kumakain. Nasasagot naman niya iyon ng tama, bagaman kabado. Aminado naman siyang nagmula sa hirap at hindi naman big deal yun sa magulang ni Sherwin kung saan siya nagmula. Mababait kasi ang mga ito kahit mayayaman. So Sherwin iho, kailan niyo balak magpakasal? Hindi naman ako papayag na maging bastardo ang mga apo ko, kaya gagwapo pa naman. Tanong ng ina ni Sherwin na ikinaangat ng kanyang paningin para siyang itinulos sa kinauupuan niya. Bakit nauwi sa kasalang usapan? Natigilan din si Sherwin sa tanong ng sariling ina na napatingin sa gawin niya. Pag-uusapan pa namin ni Haven ang tungkol sa bagay na yan, Mami. Tugon naman ito. Kailangan nyo ng pag-usapan sa lalong madaling panahon. Gusto kong pagkatapos ng kasalan, mapabinyagan agad ang aking mga apo. Muling nagsalita ang ginang. Muli siyang napatango at sumulyap sa kanyang gawi ang ina ng lalaki. Ikaw, iha, kailan ang plano mo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Naku, tita, hindi po kami pwedeng ikasal ni Sherwin. May girlfriend na po kasi siya. Tugon niya para na rin hindi na magpaligoy-ligoy pa ang usapan. Napakunot tuloy ang noo ng ginang. Napatikhim naman ang ama ng lalaki na sumulyap sa gawin ni Sherwin. Sherwin, akala ko ba'y nahiwalayan mo na si Christy? Walang gatol nitong tanong. Napalunok siya. Hindi naman niya gustong umabot pa sa ganoon. Nagawa ko na, Dad, pero hindi pa kasi kami nakakapag-usap ni Haven tungkol sa kasal. At kailan niyo balak pag-usapan? Sumingit na muli ang ina nito. Nanatili siyang nakatango. Feeling niya, napipressure na ang lalaki sa usapang iyon. Naiipit ito sa sitwasyon. Alam niyang hindi nito iyon gustong gawin. Hayon na naman ang konsensyang nararamdaman niya. Siguro mamaya, Mom, Dad. Narinig niyang tugon ni Sherwin. Ngumiti na ang ginang pagkatapos ng sinabi ng lalaki. Mukhang nasisiyahan. Kalaunan ay nabaling sa ibang usapan. Pinag-iisipan na ng mga ito kung saan magbabakasyon kasama ang tatlong apo. Pero sa isip niya, hindi pa alam kung papayag na maihiwalay sa kanya ang tatlong anak niya. Pasensya ka na kay Mami kanina. Ani Sherwin matapos silang kumain. Dinala kaagad siya sa kanilang silid dahil may pag-uusapan nga raw silang dalawa. Ang mga magulang naman ito bumalik sa kwarto ng mga bata at tig-isa ng karga habang dinadala sa veranda. Naririnig niya pang sa bahay ang dalawa magpapalipas ng gabi. Ayos lang, Sherwin. Tipid niyang tugon na umupo malayo sa lalaki. Tumikim muna ito bago umusod ng upo malapit sa kanya. Yung lapit na isang dangkal lang yata. Pareho silang nakaupo sa gilid ng kama. Itinukod nito ang dalawang siko sa tuhod bago pinagsalikop ang dalawang palad tsaka bahagyang yumukod at siya'y tinitigan. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Mabilis siyang napabaling ng tingin sa lalaki pero nanatili siyang walang imik. Hindi naman niya hininging pakasalan nito. Si Sherwin ay sinalubong ang kanyang titig hanggang sa nangusap ang kanilang mga mata. Haven, matagal ko na sanang gustong sabihin sa ito pero baka kasi magbago ka. Baka magbago ang magandang relasyon natin. Hindi ko sinasadya pero napatikhim muna ito at mas umusod pa sa kinauupuan niya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Mahal na kita, Haven. At halos pabulong nitong pagtatapat sa kanya. Natulala si Haven at daman niyang nag-init ang magkabilang mata niya. Mahal siya ng taong mahal niya? Paanong nangyari yun? Sherwin, mahina niyang usal. Mahal mo rin ako, di ba, Haven? Tanong nito nang hindi siya kumibo at namamasyal sa buong mukha niya ang mga mata nito. Napakurap-kurap siya at hindi pa rin makapagsalita pero naiiyak na. Ang daming nag-uunahan sa dulo ng kanyang dila na gustong ilabas sa bibig. Sa huli ay mapait siyang umiti tsaka umiling. Hindi kasi siya naniniwala na mamahalin ito. Baka gusto lang nitong sabihin iyon para sa kanilang anak. Kung para sa anak natin, Sherwin. Kinabig siya nito kaya nagulat siyang napahawak sa matigas nitong braso. Hindi to dahil sa anak natin, Haven. Matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula kaya kita hinanap. Kaya ako hiniwalayan si Christy dahil mahal kita. Pagtatapat nito. Napaawang ang labi niya sa ipinagtapat nito.
Marahil dahil sa pagkagulat, ilang beses siyang napalunok at hindi niya alam ang sasabihin. Na-overwhelmed ba siya? Binitiwan siya nito tsaka lumuhod na sa kanyang harapan nang hindi pa rin siya sumasagot. "Marry me, Haven?" Nakikiusap ito habang may kinukuha sa loob ng bulsa. Isang mamahaling singsing ang laman noon. Mukhang balak na nga nitong mag-propose sa kanya at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. Buong akala niya nakipag-ayos ito kay Christy. Yun pala, tuluyan na nitong hiniwalayan ng babae. Sa halip na sumagot ay naiyak siya. Ang isiping mahal siya ng malalaking mahal ay hindi niya kayang paniwalaan. Wala naman siyang inaasahan. Sobrang blessed na lang niya dahil ibinigay ito ng Diyos sa kanya. Tumango-tango siya kalaunan pero patuloy na namamalisbis ang luha sa saya. Agad naman itong pinahid ang luha niya matapos isuot ang singsing sa kanyang daliri. "I love you, Haven." Mahinang usal nito habang gahibla na lang ang pagitan ng mukha nila. "Mahal din kita, Sherwin." Pag-aamin niya't impit na umiyak dahil sa matinding kaligayahan. Mahigpit siya nitong niyakap muli habang hinahaplos ang likod niya at tila pinatatahan siya hanggang sa maramdamang lumapat ang labi nito sa pisngi niya. Nahinto lang sa pagtulo ang luha niya nang siilin siya nito ng halik. Sabik at matagal na inangkin ang uhaw niyang labi. Kapwa sila hingal nang pakawalan nito ang kanyang labi. Maya-maya ay nag-angat ito ng tingin upang walang sawang titigan siya. Tsaka sila nagpalitan ng matamis na ngiti. Hinawakan na nito ang kamay niya. Paulit-ulit nitong sinasabing mahal siya bago itayo sa kinauupuan niya. "Come, sabihin na natin kina mami na magpapakasal na tayo." Hinila na siya nito palabas ng kanilang silid. Kasal agad? Ang bilis naman ata. Pero napag-isip-isip niya na may anak na nga pala sila. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang nito sa kanilang ibinalita. Kaya naman agad ipinaasikaso ng dad nito ang nalalapit nilang kasal. "Paano si Christy? Sinaktan mo siya dahil sa akin." Nag-aalala siya nang sabihin iyon. Kapwa sila nasa silid ng triplets. Nasa kabilang bahagi ng kama si Sherwin. Hawak nito ang isang kamay ng anak nila dahil nakakapit sa ama nito ang daliri ng bata. "Naging totoo lang ako sa damdamin ko para sa kanya, Haven. Hindi ko na siya mahal. Isa pa, may anak na tayo. Hindi ko kayang pabayaan ng mga anak natin. Alam kong may lalaki na kalaan para kay Christy." Itinukod nito ang baba sa ibabaw ng maliit na kama ng anak nila. "Pero nasaktan mo pa rin siya. Okay na kami bago siya bumalik pa state. Hindi ako nag-aalala dahil alam kong maraming nagmamahal sa kanya. Tsaka Haven, wag na natin siyang pag-usapan. Pagkatapos ng gabing namagitan sa atin, alam mo bang hindi ka na nawala sa isip ko?" Ngiti nito at inabot ng isang palad ang pisngi upang damhin. "Let's just talk about us, Haven. Where do you want us to go on our honeymoon?" Pag-iiba nito ng topic habang nilalaro ng daliri nito ang buhok niya. Nang hindi makatiis, nilapitan siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Paulit-ulit siyang pinatakan ng halik sa pisngi. "Wala akong ideya tsaka iniisip ko kung kailangan pa ba natin ng honeymoon." "Of course, kailangan para sa next triplets natin." Nakangiti nitong tugon tsaka ay dinikit sa pagitan ng muka at leeg niya ang labi nito. Kinilabutan siya sa ginawa ng nobyo, lalo na nang yumapos ang braso sa kanya. Hanggang sa sumeryoso ang lalaki at sinili siya ng halik sa labi. Hindi na nila alintanang nagising na ang isa nilang anak na si Ro. Lumipas ang isang buwang preparasyon ng kanilang kasal at ngayon nila gaganapin yun. Nauna na ang magulang ni Sherwin sa simbahan habang siya inaayusan pa. Nang lapitan ng kanyang ina ay masayang masaya ito. Gusto sana niyang isama ang ina. Kaso'y mapapagod ito, kaya yumakap siya ng mahigpit dito at nagpasalamat. "Anak, masaya ako para sa'yo." Bagaman utal-utal ay naiintindihan naman iyon ni Haven. Namamalisbis ang luha ng kanyang ina habang pinagmamasdan siyang napakaganda sa kanyang wedding dress. Ito ang pangarap niya noon na inakalang walang katuparan, na maikasal sa lalaking kauna-unahang nagpatibok ng kanyang puso. Pero heto, natupad na rin sa wakas. 4 na taon ang lumipas at ngayon masaya at buo ang pamilya ni na Sherwin at Haven kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Raven, Sivan at Ro de la Cuesta. Para kay Haven, wala na siyang hihilingin sa pagkakataong yun ngayong magaling na ang kanyang ina.
After 4 years, nakabalik ito sa paglalakad dahil na rin sa tulong ng therapy. Ang kanyang kapatid naman si Harry ay graduate na ng college at kasalukuyang nagtitraining sa company ng mga De La Cuesta at nais ni Sherwin na dito na magtrabaho ang kanyang kapatid. Good morning, Mommy! Masaya at sabay-sabay ang triplets na binati siya pagbaba ng hagdan. Ito ang first day of school ng kanyang mga nagagwapuhang mga anak, ang boys of De La Cuesta. Sabi nga ng asawa, mukhang nasasapawan ng mga anak ang kanyang kagwapuhan. Hindi maikakailang isang De La Cuesta ang nananalaytay sa mga ugat nito. Nitong nakaraang taon, umuwi galing ibang bansa ang magulang ni Sherwin at nais dalhin ang isang apo doon at pag-aralin. Ang nais nito ay si Roe. Ang kaso, hindi pumayag ang ama maging siya. Bata pa ang kanilang anak at nais pa sila ang palaging kasama. Si Saivan naman ay pumayag sumama sa state. Ang kaso bakasyon lamang sila at kasama ang lahat, maging ang kanyang ina ay nais isama ni Saivan. Si Raven ay ganun din, sasama lamang daw ito sa ibang bansa kapag kasama silang mag-asawa. Magpakabait sa school kids ha? Isa-isang hinalikan ng kanyang mga anak nang ihatid sa loob ng sasakyan. Kasama ng mga ito ang dalawang yaya. Bye, Mommy! Sabay-sabay nakaway ng kanyang anak habang paalis ang sinasakyan ng mga ito. Nakangiting kumuway siya sa tatlo habang sinusundan niya ang mga ito ng tanaw. Parang kailan lang nang iluwal niya ito't ngayon nag-aaral ng mga ito. Hi, sweetie! Bati ni Sherwin. Nasa kabilang linya ang asawa. Maaga itong pumasok sa office kanina dahil sa presentation. Hi, love! Bati niya rin. Kita niyang abala ito at tambak ang gawain sa ibabaw ng mesa. Tumawag ito para kamustahin ang mga bata. Nga lang nakapasok na sa school. Tulog pa kasi ang mga ito kanina nang pumasok sa office ang kanyang asawa. Saglit lamang silang nagbulahan bago nagpaalam na sa isa't isa. May paghabol pang I love you ang sweet niyang asawa bago ibaba ang telepono. Napapangiti naman siya kahit na naibaba niya na ang tawag. Kinikilig pa rin siya sa asawa kahit pasabihing 4 na taon na ang nakalipas since ikasal sila. Dahil na rin siguro hindi naman din nagbago si Sherwin. Katunayan, simula nang ikasal sila, parang iyon din ang simula na nanligaw ito sa kanya. Kinahapunan, siya na ang nagpresenta kay Manang Yoli na magluluto dahil pa iba-iba ang request ng kanyang mga anak. Habang naghahain sa mesa, siya namang pagdating ni Sherwin. Agad pumulupot sa bewang niya ang dalawa nitong braso. Ang mga bata nasaan? Habang dinadampian siya nito ng halik, ay tanong ni Sherwin sa kanya. Ugali kasi nito pag uwi niya ng bahay, ay hahanapin siya nito bago ang mga anak. At kapag wala naman siya sa bahay, halimbawa nasa grocery sila ni Manang Yoli, ay tatawagan siya nito. Nasa kwarto naglalaro. Kinukumusta din ng lalaki ang first day of school ng mga anak, pero hindi rin nakatiis na tinungo ang kwarto ng mga bata. Sakto naman at tapos na siyang magluto. Daddy, I want to be a soldier someday when I grow up. Determinado si Saivan nang sabihin iyon, tila ba nagpapaalam sa ama. Nasa hapag na sila at kasalukuyang kumakain, kasabay nila ang kanyang ina at kapatid. Ako po, I want to be a doctor. Wika naman ni Roe. Tahimik lang ang kanyang ina pero nakangiti. Ganon din ang kapatid niya. Ako naman, gusto ko katulad ni Dad, CEO of the company. Hindi nagpahuli si Raven sa dalawang kapatid at talagang gustong sundan ang apak ng kanyang ama. Natutuwa silang mag-asawa na ngayon pa lang, alam na ng kanilang anak kung ano ang nais ng mga ito at nakahanda silang mag-asawa para suportahan ang mga ito. Sobrang saya nila na nabiyayaan ng triplets kahit na sa maling pagkakataon. Sinabi ni Sherwin sa mga ito na nakahanda silang mag-asawa na suportahan ang nais ng magkakapatid. Matapos mag-dinner ay kanya-kanyang tungo sa kwarto. Ang mga yaya na ang bahala sa 4. Siya naman ay si Sherwin na lang ang kanyang aasikasuhin. By the way, love, did you hear the news? Bumalik na si Christy dito sa Pinas. Nais magpakasal ng boyfriend nito. Actually, tinawagan niya ako kanina para imbitahin. Gusto mo bang dumalo tayo? Galing sa banyo si Sherwin nang iyon ay sabihin. 4 na taon na ang nakalipas simula nang ikasal sila ni Sherwin at ganun katagal na ring hindi nagkita ang dalawa. Pero may komunikasyon pa rin ang dalawa. Wala na rin naman sa kanya yun. Nais niya na ring maging maayos si Christy sa taong mahal nito, kaya naman pumayag siyang umattend.
Sa kasal ni Christy ay nakapag-usap silang dalawa tungkol sa nakaraan. Pati na rin si Avi ay naroon din. Nilapitan pa siya at humingi ng tawad sa kanya. Mabilis namang nagpatawad si Haven, lalo at okay naman ang lahat sa kanila ni Christy. Maganda ang naging bunga sa pag-attend nila ng kasal nito dahil nagkapatawaran sila. Tungkol naman sa kanyang mga kaibigang sina Bunny at Lyra, nabayaran na rin niyang inutang na pera bago pa man umuwi sa probinsya. At magpahanggang ngayon ay nakakausap pa rin naman niya ang mga ito sa cellphone, subalit bihira na lamang. Pagkagaling nila sa mansyon ng mga Villaflor ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam niya sa sariling wala na siyang sama ng loob kanino man. At hindi na rin niya naiisip ang pagkakamaling nagawa noon. Kaya nga sa mga sumunod na araw, mas naging masaya pang lalo ang pagsasama nilang mag-asawa.